Mateo, ang henyo. Credit to the author. M471 hanggang 500. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang lalaking nakaitim na roba ay may lakas na first level soul C. Malinaw na siya ang sect master ng Heavenly Evil Sect, si Randy. Ngunit ang kahulugan sa kanyang mga salita ay kaunting pangamba para kay Queen Lee. Ang dalawang taong ito ay maaaring lumitaw sa pangunahing tuktok ng walang anumang palatandaan. Malamang, mayroon silang ilang kakayahan. Ikaw si Randy. Sumulyap si Mateo sa kanya at walang pakialam na nagtanong. Nang makita ni Randy ang isang batang mula sa Sea Transformation Realm na napakayabang, labis siyang nalungkot. Humph! Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng Soul Sea Realms. Kailan pa ikaw, isang junior, ang magiging mapangahas dito? Habang sinasabi niya, buong pagmamalaking ikinaway ni Randy ang kanyang mga manggas. Isang pagsabog ng matinding puwersa ang tumulak kay Mateo, gustong itulak si Mateo palayo. Ginawa niya ito upang una, ipakita ang kanyang kakayahan at ipaalam sa kabilang panig ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ito ay upang alamin kung saan nakasalalay ang pundasyon ni Queen Lee. Akala ni Randy ay matutamba si Mateo hanggang sa matarante siya sa lakas ng kanyang pagkislot at matamba mula sa ere. Sino ang mag-aakala na nakatayo roon si Mateo nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan? Nanlaki ang mga mata ni Randy na parang mga platito, nakatitig kay Mateo nang medyo hindi makapaniwala. Ang lakas ng tulak niya kanina lang, kalimutan mo na ang first level si transformation, kahit ang late stage si transformation ay hindi maglalakas loob na magsabing hindi rin gagalaw. Ang batang ito ay abnormal. Pero ayaw ni Mateo na pakialaman si Randy. Walang pakialam niyang sinabi, 10 taon na ang nakalilipas, na humaling ka sa panganay na anak na babae ng pamilya Wang sa Westridge City. Pilit mo siyang hiniling. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Wang ay handang mamatay upang mapanatili ang kanyang kailan isang puri. Nagpakamatay siya at namatay. Ang resulta ay ibinuhos mo ang iyong galit sa pamilya Wang, at nilipol mo ang bawat isa sa pamilya Wang. Mayroon bang ganoong bagay? Dumilim ang ekspresyon ni Randy. Natural lang na nangyari ang bagay na ito. Hindi rin ito isang sekreto sa Heavenly Evil Sect. Ang kilos ng Heavenly Evil Sect mula sa itaas hanggang sa ibaba kapag gumagawa ng mga bagay-bagay ay palaging nakabatay sa sariling mga pagnanasa. Karaniwan na ang pagpatay ng mga tao sa isang salita lamang ng hindi pagkakasundo. Noon, nahumaling siya sa panganay na anak na babae ng pamilya Wang at pinilit ang pamilya Wang na ipadala ang kanilang anak gamit ang pangalan ng Heavenly Evil Sect. Sino ang mag-aakala na ang batang babae na iyon ay magiging ganito katatag at direktang magbigti at kitilin ang kanyang buhay? Sa kanyang galit, nagpadala si Randy ng mga tao upang patayin ang pamilya Wang hanggang sa kahuli-hulihang tao. Humph! Sino ka ba naman? Para maging karapat-dapat na sagutin ko. Malamig na sanggal ni Randy. Kahit medyo namangha si Mateo sa ginawa niya kanina, wala pa rin siyang pakialam sa first level si transformation. Sa pananaw ni Randy, si Queen Lee ang kanyang matinding kaaway. At ang tono ng pagsasalita ni Mateo ay lubos na nagbawa sa kanya. Lalong ikinagalit ni Randy ito. Kung hindi dahil sa takot sa lakas ni Queen Lee, matagal nang napatay ni Randy si Mateo. Pero hindi na inabala ni Mateo si Randy at nagpatuloy. Sabi niya, 7 taon na ang nakalilipas, isang 9th level si transformation na nagngangalang Donald ang nagbenta ng isang mataas na ranggong spirit artifact sa Spirit Silang City. Pagkatapos mong matanggap ang balita, inagaw mo ang kayamanan at pinatay siya. 5 taon na ang nakalipas. 4 na taon na ang nakalipas. Detalyadong binilang ni Mateo ang bawat masasamang gawa ni Randy na parang nag-uusap lang. Ngunit ramdam ng lahat ng naroon ang malamig na intensyon sa mga salita ni Mateo. Ang Randy na ito ay sadyang salot sa mga krimen at kasamaan. Hindi niya kailangan ng kahit anong dahilan para pumatay at gumawa ng panununog. Maraming tao ang dumanas lamang ng hindi nararapat na kalamidad. Malinaw na may balak ng pumatay si Mateo. Bukod pa rito, sa harap ni Randy, ang eksperto sa Soul Serum na ito, hindi itinago ni Mateo ang kanyang balak pumatay. Maaari kayang may problema sa pag-iisip ng batang ito. Lahat ng ito, dapat ikaw ang gumawa, di ba? Pwede kang pumili na huwag sumagot.
Pero naimbestigahan ko na ng malinaw ang mga bagay na ito. Kaya, dapat kang mamatay ngayon. Malamig na sabi ni Mateo. Para kay Mateo, walang malaking problema ang pagpatay ng mga martial artist. Ang mundo ng martial arts ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nagpipista sa mahihina sa simula pa lang. Pero tungkol sa isang taong walang konsensya tulad ni Randy, si Mateo ay mayroong balak pumatay na hindi mapigilan kapag nakita niya sila. Maaaring may kaugnayan ito sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang emperador ng alkemiya sa kanyang nakaraang buhay. Siyempre, may kinalaman din ito sa mga turo ni Richard. Kaya naman, sa nakaraang buhay ni Mateo, iniligtas niya ang mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Sa loob ng ilang daang taon, hindi mabilang ang mga taong ginamo at tinulungan ni Mateo. Kahit na nabuhay siyang muli, ang ganitong uri ng bagay sa mga buto ni Mateo ay hindi pa rin mabubure. Natawa si Randy sa sobrang galit nang marinig ang mga sinabi ni Mateo. Naku, paano kung ang lolo mo ay nakapatay ng ilang tao? Ang tagal mo nang nagkukulitan, nandito ka para maging maangas. Sige. Ako, ang lolo mo, ay nakatayo rito. Pumapatay ka para makita ko. Isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga ang tumatakbo sa harap ng lolo mo para mag-pose, kailangan mong tingnan kung may kakayahan ka o wala. Ngayon, alam na rin ni Randy na ang mga taong ito ay may masamang balak. Malamang na hindi na mareresolba ang bagay na ito. Pero kung isa lang itong Soul Sea Realm, kaya niya pa rin itong harapin. Hindi alam ng punk na ito ang lawak ng langit at lupa. Ang Heavenly Evil Sect ay mayroon pa ring ilang matataas na antas na si Transformation Realms na naghihintay sa kanya. Bukod pa rito, ang mga pamamaraan ng mga disipulo ng Heavenly Evil Sect ay lubhang kakaiba, imposibleng mag-ingat. Ang isang batang palabiro ay nangahas na tumakbo papunta rito para matuto kung paano maging maangas mula sa iba, tila sinipa talaga sa ulo ng isang asno. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, may kakayahan man ako o wala, malalaman mo agad. Origin Spirit 9 Transformations. Boom! Bumukas ng tuluyan ang aura ni Mateo, at mabilis siyang nakarating sa 5th level C transformation. Pagkatapos ng laban kay Roland, malaki rin ang nakinabang kay Mateo at mabilis na napatetag ang kanyang kaharian. Matapos makarating sa Northern Domain, hindi rin naman bumagal ang cultivation progress ni Mateo. Sa wakas ay nakapasok na rin siya sa 2nd level C transformation kahapon. Dahil nakipaglaban muli sa isang eksperto sa Soul Sea Realm ngayon, malinaw na mas may kumpiyansa si Mateo. Nang makitang agad na nakapasok si Mateo sa 3 maliliit na kaharian, hindi sinasadyang nanikip ang mga mata ni Randy. Ngunit di nagtagal, sinabi niya ng may malamig na tawa, ito ang iyong inaasahan. Hahaha. Hindi mo iniisip na sa pamamagitan ng pagdadala ng 5th level C transformation, mabubure mo ang aking Heavenly Evil Sect, tama ba? Sa huling kalahati ng pangungusap, itinuro ito ni Randy kay Quinley. Sa kanyang palagay, tutulungan ni Quinley si Mateo na makipaglaban sa kanya rito. Pero mali sila, di ba? Iniisip kaya nila na siya lang ang mayroon ng Heavenly Evil Sect. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Quinley at sinabing, siya ang kalaban mo. Hanggat walang ibang nakikialam, hindi ako kikilos. Nang humina ang boses ni Quinley, nagulat ang mga tao. Mga hanggal ba ang 2 taong ito? Para hayaan ang isang Sea Transformation Realm na hamanin ang isang Soul Sea Realm. Kahit na para pagalitin ang mga junior, hindi na rin naman kailangang patayin pa siya, di ba? Ganoon din ang batang ito. Isa siyang ganap na hanggal. Isang senior ang nagtulak sa kanya na hamanin ang isang Soul Sea Realm, at talagang hinamon niya ang taong iyon. Gulong-gulo na ako. Hahaha. Nakakatawa. Mawawala na ako sa kakatawa. Pagkatapos ng pagkamangha, sunod-sunod na pangungutya ang naganap. Sa pananaw ng mga taong ito, ang 2 ito ay pulos mga baliw. Pero bahagyang naninangkit ang mga mata ni Randy habang sinasabing may malamig na ngiti, sigurado ka bang hahayaan mo lang siyang kumilos? Tumawa ng mahina si Quinley, at kumislap ang kanyang figure ngunit umatras ng ilang daang talampakan ng layo, ipinapahayag ang kanyang tindig. Sa sobrang layo, kung talagang nasa panganib si Mateo, hindi kayang iligtas agad ni Quinley. Malinaw na malinaw ang ganitong saloobin. Wala talaga siyang pakialam sa away ng 2 taong ito.
Kapangilabot ng ngumiti si Randy at sinabing, hindi ko akalain na si Lolo Mau, ako, ay minamaliit pala ng isang batang nasa si Transformation Realm. Hahaha. Pero, gusto ko ang kamangmangan mo. Ipapaalam ko sa iyo ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Bahagyang kumerba ang sulok ng bibig ni Mateo, itinaas ang Kanghua sword sa kanyang kamay. Isang nakakakilabot na kapangyarihan ang lumabas. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. 472. Ano? Iyan. Iyan ay isang pinaikling anyo ng pinagsama-samang kakanyahan. Hindi ba't siya ang si Transformation Realm? Pinagtatakaan ba ako nito? Paano makakamit ng mga martial artist ng si Transformation Realm ang condensing form ng gathered essence? Hindi nakakapagtaka na ang batang ito ay nang-ahas na maging napakayabang. Lumalabas na natutunan na niya kung paano paikliin ang anyo ng natipon na kakanyahan. Nang makitang sinimulan ang myriad rain sword blades ni Mateo, biglang nagkagulo ang mga disipulo ng Heavenly Evil Sect. Katulad ng nangyari sa Breaking Dawn City, ang hindi inaasahang eksenang ito ay nagpabuntong hininga sa lahat. Ang isang si Transformation Realm na kayang makamit ang condensing form ng natipon na essence ay talagang napakakaiba. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Randy, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ng sukdulan. Bagamat isang eksperto sa Soul Sea Realm si Randy, siya lamang ang pinakamababang antas ng pag-iral sa mga Soul Sea Realm. Hindi pa niya nauunawaan ang namumuong anyo ng natipon na kakanyahan. Isang bagay na hindi niya naunawaan, isang Soul Sea Realm, ay naunawaan naman ng kabataang ito sa si Transformation Realm bago niya. Hindi ka panipaniwala ito. Gayunpaman, si Randy ay walang oras para mag-isip ng ganito. Ang tanging magagawa niya ay sumabog gamit ang lahat ng kanyang lakas at durugin ang naipon na anyo ng asensya ni Mateo gamit ang kanyang makapangyarihang cultivation realm. Ulap na erehe na nagpapasiklab ng apoy. Isang malakas na ungol ang ginawa ni Randy. Tila nasusunog ang buong kalangitan. Ang nakapangangilabot na apoy ay lumaganap patungo kay Mateo na parang ahas na apoy, gustong lumunin si Mateo. Sumanghal ng malamig si Mateo. Biglang sumabog ang myriad rain sword blades. Bagamat hindi kalakihan ang mga sword blade phantom, ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Ang napakaraming talon ng espadang iyon ang talagang naghiwa sa ahas na apoy hanggang sa maging magulo. Pagdating nito sa harap ni Mateo, wala na itong gaanong natitirang lakas. Kung ikukumpara sa with Crane's Immortal Comes ni Roland, ang Fire Emulating Heretic Cloud technique na ito ay sadyang walang kwenta kung ikukumpara. Pero si Randy ay isang eksperto sa Soul Sea Realm. Marami pa ring talon ng espada ang nawasak dahil sa kanyang atake. Mas malakas lang ulit ang 5th level si Transformation na si Mateo kumpara noong nakaraan. Kapag ang isang aspeto ay mas mahina, ang iba ay magiging mas malakas. Paano lubos na mapapatay ni Randy ang pag-ataking ito? Mayroon pa ring malaking bahagi ng mga talon ng espada na tumago sa atake ni Randy, direktang tumutusok sa katawan ni Randy. Arg! Hindi kayang tiisin ni Randy ang kahit isang suntok sa ilalim ng mga talon ng espada na natipon niya. Parang pugad ng putakti ang mga saksak niya na puno ng butas. Pagkatapos ng malungkot na sigaw, bumagsak mula sa himpapawid ang bangkay ni Randy at bumagsak ng mabigat sa lupa. Napatay sa isang suntok. Hindi pa nauunawaan ng mga disipulo ng Heavenly Evil Sect ang nangyayari, at napatay na ni Mateo si Randy. Ako. Hindi naman lumalabo ang paningin ko, di ba? Sect Master, pinatay nga ba siya ng isang batang si Transformation Realm? Sect Master, talo na talo talaga siya. Pinagtatawanan pa rin natin silang dalawa dahil sa pagiging tanga nila ngayon. Hindi ko akalain na may lakas pala talaga sila para durugin ang Heavenly Evil Sect. Nakakatakot talaga ang batang ito. Kayang-kaya talagang magpakawala ng isang nakakakilabot na atake ang isang si Transformation Realm. Kaya pa nitong pumatay ng isang eksperto sa Soul Sea Realm. Siya. Hindi niya naman tayo papatayin lahat, di ba? Hindi pa rin ito pinaniwalaan ng mga disipulo ng Heavenly Evil Sect hanggang ngayon. Ang Lord Sect Master na laging matagumpay sa kanilang paningin ay napatay pala ng isang batang si Transformation Realm na sumulpot mula sa kung saan ewan ng Diyos. Nang maunawaan na nila ito, ang una nilang reaksyon ay walang hanggang takot. Gaya ng kasabihan, ang baluktot na patpat ay magkakaroon ng baluktot na anino.
Randy, ang taong ito ay hindi isang mabuting tao. Paano pa sila, ang mga taong ito, magiging mas mabuti pa? Pagkatapos ng isang galaw, medyo namutla ang kutis ni Mateo. Pero kumpara noong panahon na iyon kasama si Roland, mas maayos na ito. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si Quinley ng pabago-bagong emosyon. Pagdating sa Northern Domain, nang marinig nilang binanggit ni Tobias na natalo pala ni Mateo ang isang eksperto sa Soul Sea Realm sa Breaking Dawn City, laking gulat nila hanggang sa muntik ng malaglag ang kanilang mga mata. Pagkatapos lamang makita ni Quinley na pinatay ni Mateo ang isang eksperto sa Soul Sea Realm sa pamamagitan ng pagpapalawak ng natipon na anyo ng asensya gamit ang sarili niyang mga mata ngayon, saka lamang tunay na nasaksihan ni Mateo ang lakas. Sa lakas ng pakikipaglaban, nalampasan na siya ni Mateo, ang sect master ng Tranquil Cloud Sect na ito. Na nangangahulugang ang second level si transformation na si Mateo ay ang pinakamalakas na pag-iral ng Tranquil Cloud Sect. Bagamat hindi rin isang ordinaryong first level soul si Quinley, hindi pa rin niya nauunawaan ang condensing form ng natipon na essence. Kahit na iniisip niya matatalo niya ang Randy na ito, hindi niya talaga kayang pumatay ng ganito kalinis at kaayos tulad ni Mateo. Pumunta siya ngayon para lang pasiglahin si Mateo at para kahit papaano ay humanga rin sa iba pang miyembro ng Heavenly Evil Sect. Batang bayani, iligtas mo kami. Sinubukan kami ni Randy na gawin ang mga bagay na iyan. Hindi rin namin mapigilan ang aming mga sarili. Oo. Lahat ng ito ay si Randy. Wala kaming ibang magawa kundi ang sundin ang napilitan. Batang bayani, iligtas mo kami. Ngayon, ang tanging naririnig na lang ay ang mga tunog ng kalabog na umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang mga disipulo ng Heavenly Evil Sect na may mga itinatagong gamit ay lumuhod, nagmamakaawa kay Mateo na palayain sila. Ang mga tunog ng panaghoy ay nagsanib puwersa. Nakita ng mga taong ito na namatay si Randy. Ibinuhos lang nila sa kanya ang lahat ng mga pagkakamali, pansamantalang kinundena sa pamamagitan ng pananalita at pagsusulat, at ibinubuhos ang kanilang mga salita hanggang sa si Randy ay wala ng halaga ang taong ito. Malamig na tawa ni Mateo, hey, napakalaki ng multa di ko maiwasang mapilitan. Makakaasa kayo, hanggat hindi nararapat ang kamatayan sa mga krimen ninyo, hindi ko ito itutuloy. Pero ang mga halimaw na gumagawa ng lahat ng posibleng krimen ay dapat na mamatay ng maaga. Kung hindi, magdurusa kayo. Nanginig ang ilang tao nang marinig ang mga sinabi ni Mateo. Magkakaroon ng pagdurusa, ang apat na salitang ito ay parang isang matalas na espada, na sabay-sabay na sumasaksak sa kanilang mga puso. Ang lasang iyon ng hindi kakayahang manalangin para sa buhay o magmakaawa para sa kamatayan, ay ipinaranas nila sa iba noon. Ngayon, sila na ba ang susunod? Sino ba ang may pakialam? Basta't iginiit nilang hindi sila gumawa ng mga kasamaan noon, kaya pa kaya niyang maghanap ng mga kaluluwa isa-isa. Tila alam ni Mateo ang iniisip ng mga taong ito at sinabi ng may malamig na ngiti, huwag mo akong isipin na magsinungaling. Walang silbi yan. Habang sinasabi niya, kumuha si Mateo ng ilang tableta para sa gamot at sinabing, ito ang mga truth pills. Pagkatapos kumain, kahit anong itanong ko sa iyo, sasabihin mo. Kaya, mas mabuting itigil mo na ito. Nagbago ang mga mukha ng maraming disipulo ng Heavenly Evil Sect. Mayroon pa bang ganitong kahangahangang gamot sa mundong ito? Nang marinig nila ang ganitong uri ng epekto, halos lahat ng tao ay may bahid ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Pero sa huli ay mayroon pa ring mga taong hindi nakatiis sa pressure ni Mateo at sumabog. Takbo kayong lahat. Kamatayan iyan kahit ano pa man ang mangyari. Ang isang taong makatakas ay maituturing na isa. Hindi ako naniniwala na kaya niya tayong patayin lahat. Sigaw ng isang elder ng Sea Transformation Realm. Bahagyang ngumiti si Mateo. Ang gusto niya ay ang ganitong sitwasyon. Nakakaabala ang pagtatanong isa-isa. Nakatipid ito ng malaking abala. Nang makita ang mga walang ingat na tumatakas na figure, mabilis na nabuo ang mga talulot ng bulaklak sa ere. Arg! 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 Nagsanib puwersa ang mga kaawa-awang sigaw. Bawat isa sa mga disipulo ng Heavenly Evil Sect ay nahulog mula sa himpapawid o direktang namatay sa lupa. Ang thousand flowing petals ay parang isang kumpol ng karit, madaling umaani ng buhay ng mga martial artist na ito. Ang mga taong ito ay pawang mga taong karapat-dapat patayin.
Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, biglang tumahimik ang pangunahing tuktok ng Heavenly Evil Sect. Kaunti na lamang ang natitirang tao. Hanggat nakatayo sila nang hindi gumagalaw, wala ni isa sa kanila ang namatay. Sige. Mula ngayon, ang pala ng Heavenly Evil Sect ay buburahin na sa Northern Domain. At ang lugar na ito ang magsisilbing kuta ng aking Tranquil Cloud Sect. Nasa akin pa rin ang hatol na iyan, hanggat ang mga krimen ninyo ay hindi nararapat sa kamatayan, wala akong gagawin sa inyo. Kaya kung hindi kayo lahat sumama sa kanilang masasamang gawain, maaari pa kayong kunin ng Tranquil Cloud Sect. Malamig na sabi ni Mateo. 473. Sa mga unang yugto ng pagtatatag ng Tranquil Cloud Sect, libo-libong bagay ang kailangang gawin. Sa isang banda, nitong mga nakaraang araw, ang Tranquil Cloud Sect ay abala mula ulo hanggang paa kaya tila hindi nakatapak sa lupa ang kanilang mga paa. Sa kabilang banda, kinailangang sakupin ng Tranquil Cloud Sect ang sona ng impluwensya ng Heavenly Evil Sect. Kailangan din nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang pangunahing nasasakupang puwersa. Isa pa, sa loob ng sekta ay amoy maruming kapaligiran na dulot ni Randy. Napakaraming bagay na kailangang ayusin muli. Parang palasyo ang tirahan ni Randy. Nang pumunta ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect upang maghanap, mayroon pa ring malaking grupo ng mga kerida, bawat isa sa kanila ay kasing ganda ng isang bulaklak. Ang mga babaeng ito ay kadalasang dinukot ni Randy. Natural lamang na kinailangan nilang palayain ang mga ito. At si Mateo ay karaniwang walang pakialam sa mga makamundong gawain na ito. Binago niya ang orihinal na sekta ng Heavenly Evil Sect sa pamamagitan ng pagprotekta sa malawak na hanay at pagkatapos ay pumasok sa isang saradong pag-iisa upang mag-cultivate ng mag-isa. Bagamat ang Sect Protecting Grand Array ng Heavenly Evil Sect ay hindi maihahambing sa Yin Yang Turbid Heaven Grand Array ng Tranquil Cloud Sect, ang nauna ay isang middle grade tier 4 na Grand Array. Sa pamamagitan ng pag-unlad ni Mateo, kaya pa rin itong malampasan ang mga middle stage soul serial martial artist. Habang abala si Mateo nitong mga nakaraang araw, may pares ng mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya mula simula hanggang katapusan. Malinaw na dalawang tao. Pero bakit? Patuloy ko pa rin silang pinagsasama. Madalas na pinagmamasdan ni Megan ang likurang tanawin, nakatitig ng walang kamalay-malay. Lumilipad din ang kanyang mga iniisip, ewan ko ba kung saan. Pero dahil kasama niya si Mateo nitong mga nakaraang araw, madalas siyang tinutulungan ni Mateo na magtimpla ng mga banal na gamot na nagpapalusog sa kaluluwa. Hindi na muling lumala ang kanyang karamdaman. Hindi na mamalaya ni Megan na nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon dahil sa pananatili niya sa tabi ni Mateo. Dahil dito, naging panatag ang loob niya. Naramdaman pa nga ni Megan na makabubuti kung magpapatuloy ang ganitong mga araw. Gayunpaman, ang abala ngunit mapayapang mga araw na tulad nito ay mabilis na nawasak. Ilang araw lamang matapos palitan ng Tranquil Cloud Sect ang Heavenly Evil Sect, isang hindi imbitadong panauhin ang dumating sa bagong Tranquil Cloud Sect. Nandito na ang nagpapatrulyang inspector ng Wormland City, si Sam. Mabilis na dumating at malugod na tinatanggap ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect. Sa labas ng mga gate, isang boses ang tumagos sa malaking hanay na umalangaw sa buong Tranquil Cloud Sect. Lungsod ng Wormland. Ang bilis naman talaga dumating. Marshal Uncle, ano ang dapat nating gawin? Nang marinig ang boses na ito, nakasimangot na tanong ni Quinley. Nagkataong naroon din si Sky Maple. Nang marinig iyon, kinunot din niya ang kanyang mga kilay at sinabing, ang Heavenly Evil Sect ay ang nasasakupang paksayo ng Wormland City sa simula pa lang. Nabalitaan ko na si Randy at ang Wormland City ay mayroon pang 1,100 kawing. Noong una, akala ko pa rin na dahil malapit na ang pagsalakay ng Fierce Gale World, wala silang oras para abalahin tayo. Isipin na ang bilis talaga nilang dumating. Nakakainis ito. Dali, magpadala ka ng mga tao para ipaalam kay Mateo. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Ang boses ni Mateo ay nagmula sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Napakaraming walang kwentang bagay nitong mga nakaraang araw. Hindi rin naman nasa matinding pag-iisa si Mateo. Malinaw na naririnig ang boses ni Sam. Nang makita si Mateo, parehong nakahinga ng maluwag sina Quinley at Sky Maple.
Hindi ko alam kung kailan, nagsimula na pala silang humingi ng mga tagubilin kay Mateo. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi namamalayan na naimpluwensyahan. Kahit sila mismo ay hindi rin alam ito. Simula nang bumalik si Mateo mula sa Fierce Gale World, ang kanyang katayuan sa Tranquil Cloud Sect ay hindi na mapapalitan ng sinuman. Mula noon hanggang ngayon, lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa sekta, halos si Mateo may huling desisyon sa lahat. Kahit na nalipol na ang Heavenly Evil Sect sa pagkakataong ito rin ang lokasyon na pinili ni Mateo. Sa totoo lang, parehong nagmungkahi sina Quinley at Sky Maple na maghanap ng medyo mahinang sekta na ipapalit. Ngunit matigas ang ulo ni Mateo sa kanyang pananaw. Ang dahilan ay dahil maraming masasamang nagawa ang Heavenly Evil Sect. Hindi inasikaso ng Heaven ang Heavenly Evil Sect, kung gayon ay gagawin ito ng Tranquil Cloud Sect. Sa ngayon, kahit na bumalik na si Quinley, nagpatuloy pa rin ang ganitong uri ng momentum. Kung ikukumpara kay Quinley, si Mateo ay medyo parang isang sect master ngayon. Pero tungkol sa espesyal na katayuan ni Mateo, sina Quinley at ang iba ay hindi nagreklamo tungkol sa kahit ano. Dahil alam nilang lahat na si Mateo ay hindi talaga kabilang sa Tranquil Cloud Sect. Wala talagang usap-usapan tungkol sa pakikipaglaban niya para sa kapangyarihan at pera. Lahat ng ginawa ni Mateo ngayon ay para sa kapakanan ng Tranquil Cloud Sect. Mateo, ang nagpapatrulyang inspector ng Wormland City na ito. Tanong ni Quinley. Ngumiti si Mateo at sinabing kahit ano pa mang kalokohan ang nagpapatrulyang inspector. Dahil pinalitan ng ating Tranquil Cloud Sect ang Heavenly Evil Sect, magiging isang malayang sekta tayo sa hinaharap. Hindi umiiral ang pagiging basalyo ng kahit sino. Pero, paano naman si Sam na iyon? Hayaan mo na lang siya. Mahilig siyang magpakawala ng lakas at pagkatapos ay maghagis ng malakas sa labas ng gate ng sect. Huwag na siyang pansinin. Isa lang siyang walang kwentang nagpapatrulyang inspector at gusto niya tayong lumabas ng sect para salubungin siya. Sino ba siya sa akala niya? Nagpalitan ng tingin sina Quinley at Sky Maple, parehong walang malay na huminga ng malalim. Tanging si Mateo lang ang naglakas loob na magsabi ng mga ganoong kalokohang salita. Hindi gaanong kilala ang nagpapatrulyang inspector na ito. Pero ang Wormland City sa likod niya ang nangungunang pangunahing paksayo ng Northern Domain. Kaya nilang lipulin ang Tranquil Cloud Sect hanggang sa kahuli-hulihang tao sa pamamagitan ng casual na pagpapadala ng isang eksperto. Tila nahalata ang pag-aalala ni Quinley at ng iba pa, nakangiting sinabi ni Mateo, hindi kailangang mag-alala ang Grand Elder at Sect Master. Bagamat makapangyarihan ang Wormland City, sa kasalukuyang Endless World, ang aking katayuan ay hindi mapapalitan. Kaya, sa maliit na bagay na ito, hindi tayo masisisi ng Wormland City. Kahit na talagang sisihin nila, may mga taong haarang din para sa atin. Pagkatapos magsalita, nilisan ni Mateo ang pangunahing bulwagan. Nagpalitan ng tingin sina Quinley at Sky Maple, parehong hindi nagkaintindihan. Kahit na napakalaki ni Mateo, isa rin siyang si Transformation Realm. Kahit na matalo niya ang mga eksperto sa Soul Sea Realm, sa digmaang ito na lumamon sa dalawang mundo, anong papel ang kaya niyang gampanan? Naghintay si Sam sa labas ng gate ng isang oras at sumigaw pa ng maraming beses. Wala man lang talagang sagot ang Tranquil Cloud Sect. Bilang inspector ng pagpapatrolya ng Wormland City, saan man magpunta si Sam, palagi siyang pinaglilingkuran bilang isang marangal na panauhin. Noon, kapag pumupunta sa Heavenly Evil Sect, personal siyang binabati ni Randy mula sa malayo. Pero ngayon, itong kahit anong asong ito na Tranquil Cloud Sect ay naglakas loob na itulak siya sa isang tabi. Grabe, kalokohan. Ilang araw na ang nakalipas, nagpapatrolya si Sam sa paligid ng lugar at nagkataong narinig niya ang balita tungkol sa pagkalipol ng Heavenly Evil Sect. Laking gulat niya agad noon. Matagal nang umiiral ang Heavenly Evil Sect na ito. Sa ilalim ng proteksyon ng Wormland City, kahit na marami silang ginawang bagay na taliwas sa langit at katwiran, wala ring nang ahas na hawakan sila. Alam na alam ni Randy kung paano makisama sa mga tao. Hindi rin tiyak kung anong mga relasyon ang pinagdaanan niya para makilala ang ikatlong batang Panginoon.
Sa ilang taon na ito, ang mga reklamo sa Wormland City ay hindi kakaunti sa bilang ngunit pinigilan ng ikatlong batang Panginoon. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na sekta na nagmula sa Diyos ay alam kung saan niya nalipol ang Heavenly Evil Sect? Lipulin na sila, hayaan na lang natin silang lipulin. Nilinaw na niya mismo ang kanyang pagkakakilanlan, pero wala talagang ni isang taong lumabas para salubungin ang grupo ng mga taong iyon. Grabe, kalokohan. Kalokohan. Buong pusong pinagalitan ni Sam ng hindi mabilang na beses. Humph! Tumanggi kang mag-toast para lang uminom ng forfeit. Ngayon, gagawin ko ang tungkulin ng nagpapatrulyang inspector na ito at wawasakin ang maliit na sekta ninyo. Si Sam ay isang eksperto sa 5th level Soul Sea. Nagtanong na siya tungkol dito bago pa man siya pumunta. Ang pinakamalakas sa Tranquil Cloud Sect na ito ay isang 1st level Soul Sea lamang. Gamit ang kanyang lakas, ang pagsira sa sektang ito ay isang bagay na napakadali. Bilang sekta na nagpoprotekta sa malawak na hanay ng mga tauhan ng Heavenly Evil Sect, alam din ni Sam sa kanyang puso na wala lang ito para sa kanya. Dumating si Sam sa harap ng malaking hanay, tinipon ng enerhiya ng asensya sa kanyang buong katawan, at biglang naglunsad ng isang atake. Boom! Isang matinding pagsalakay ang nagpalipad kay Sam ng ilang libong talampakan. 474. Power! Sumirit si Sam ng dugo, at ang kanyang mga laman loob ay nasugatan dahil sa napakalaking lakas ng pagsalakay. Ang malaking hanay na ito. Paano ito naging ganito kalakas? Bulong ni Sam ng malalim. Sa simula, naisip niyang ibaba ng kaunti ang Tranquil Cloud Sect na ito. Sino ang mag-aakala na mabubuwal siya ng husto? Nakatayo si Sam sa labas ng mga tarangkahan ng Tranquil Cloud Sect ngunit labis siyang napahiya. Siya, isang kilalang inspector na nagpapatrolya, ay nag-iisang gumaganap ng isang dula sa labas ng mga tarangkahan ng ibang tao. Nahiya lang siya hanggang sa pag-uwi. Pero para makabalik siya sa Wormland City ng ganito, paano siya magbibigay ng ulat sa kanyang mga nakatataas? Nawasak ang Heavenly Evil Sect, at siya, ang nagpapatrolyang inspector na ito, ay hindi man lang alam kung sino ang Samira dito. Walang paraan para mag-ulat pagkatapos bumalik. Tutal, ang tungkulin niya ay magbigay ng ulat sa Wormland City sa lahat ng oras tungkol sa mga bagay-bagay ng mga nasasakupang puwersa nito. Bagamat napalitan ng Heavenly Evil Sect ng isang maliit na sekta, hindi ito naging malaking bagay para sa Wormland City. Ngunit siya, si Sam, sa huli ay hindi nakaiwas sa isang krimen ng pangangasiwa. Mga tao ng Tranquil Cloud Sect, makinig kayo. Kayong mga taong nakakasakit sa akin, itong nagpapatrulyang inspector, ay katumbas ng pagkakasakit sa Wormland City. Sa loob ng mga susunod na araw, magpapadala ang Wormland City ng mga eksperto at lilipulin kayong grupo ng mga hanggal na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Nakaramdam ng kahihiyan si Sam, at hindi niya napigil ang mag-iwan ng isang malupit na sentensya. Pero hindi rin ito nagbabanta sa Tranquil Cloud Sect. Ang lugar na ito ay sakop ng impluwensya ng Wormland City. Hindi nila maaaring basta na lang panoorin ang isang suwail na sekta na magkaroon ng paninindigan dito. May sapat na kumpiyansa si Sam na bumalik at humiling ng mas malalakas pang martial artist na sumulong at lipulin ang buong Tranquil Cloud Sect. Gayunpaman, wala pa ring sino man ang tumugon sa malupit na mga salita ni Sam. Dahil sa paghingi ng tanggi, alam din ni Sam na wala siyang magagawa sa Tranquil Cloud Sect at ang tanging plano niya ay umalis ng may malungkot na mukha. Sa tingin mo ay grupo ng mga taga-bundok mula sa probinsya, di ba? Ang lakas ng lungsod ng Wormland, malamang hindi mo maisip. Humph! Maghintay na lang kayo sa kamatayan, kayong lahat. Nagmura si Sam, pagkatapos ay tumalikod at gustong umalis. Sam, bakit ka nandito? Aalis na sana si Sam ngunit may nakasalubong siyang tao sa unahan. Nang makita ang pagdating, hindi napigilan ni Sam ang labis na tuwa. Kapatid na Zane, dumating ka sa tamang oras. Napakalawak ng sakop ng impluwensya ng Wormland City. Kaya ang mga nagpapatrulyang inspector ay hinati rin sa mga antas. Ang lakas ni Sam sa gitnang yugto ng Soul Sea Realm ay maituturing ng hindi masama. Ngunit, isa lamang siyang second-class patrolling inspector.
Samantalang itong si Zane na nasa harap niya ay ang first-class patrolling inspector ng Wormland City. Ang lakas ng 9th level soul sea ni Zane ay isang napakalakas na pag-iral kung titingnan din sa Northern Domain. Dahil magkahawak kamay sila ni Zane, nanalig siyang hindi magiging mahirap ang pagsira sa malaking hanay ng sektang ito na nagpoprotekta sa Tranquil Cloud Sect. Nang makita ang hitsura ni Sam, kumunot ang noo ni Zane at sinabing, "Sangway, bakit ka nasaktan?" Sa loob ng sakop ng impluwensya ng aking Wormland City, posible kayang may mga taong nang-ahas pang umatake sa iyo. Habang binabanggit ito, galit na sabi ni Sam, "Sino pa kaya ang naroon?" Itong Tranquil Cloud Sect na ito na sumulpat mula sa kung saan, ewan ng Diyos. Nang makita si Zane, ang sikmura ni Sam na puno ng hinakit ay sa wakas ay may target na ilabas. Kaya naman, inilarawan niya ang proseso ng kanyang pagpapahiya, at lalong nagalit habang nagsasalita. "Kapatid na Zane, buti na lang at nakasalubong kita ngayon. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano magre-report ngayong biyahe ko. Ang Tranquil Cloud Sect na ito ay walang respeto sa Wormland City ko. Ngayon, magsasama-sama tayong magkakapatid, at lilinisin natin ng dugo ang Tranquil Cloud Sect na ito." Galit na sabi ni Sam. Masiglang sinabi ito ni Sam. Ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Zane. Napansin niyang kasalukuyang nakatingin sa kanya si Zane ng may kakaibang mga mata. "Ano, kapatid na Zane? May problema ba?" Sa wakas ay may natuklasan si Sam na may mali. Tinapik ni Zane ang balikat ni Sam at bumaantong hininga, sabay sabing, "Hindi ka pa nakakabalik sa Wormland City kamakailan at hindi mo alam kung anong malaking isyu ang nangyari sa Northern Domain." Natulala si Sam at hindi mapigil ang magtanong, "Malaking issue? Anong malaking bagay ang nangyari? Maaari kayang may kaugnayan ito sa lindol at pagyanig ng mga bundok noong nakaraan?" Ang usaping ito ng pagsalakay ng Fierce Gale World, sa kasalukuyan, ay limitado lamang sa mga matataas na tao sa Northern Domain na nakakaalam. Palaging nagpapatrolya si Sam sa labas. Bagamat pakiramdam niya ay bihirang makita ang pagyanig ng panahong iyon, hindi rin niya ito isinapuso. Tumango si Zane at sinabing, "Sa totoo lang, ang lindol na iyon ay dahil ang daanan sa pagitan ng Endless World at ng Fierce Gale World ay ganap na nagdugtong. Ngayon, ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay sumasakop na sa buong Southern Domain. Sa pagkakataong ito, ang tatlong sekta, ang Myriad Sword Sect, Heavenly Martial Sect, at Profound Eye Sect, ay nagpadala ng mga imbitasyon para sa mga bayani na bihirang makita at magkasamang nilagdaan upang tipunin ang iba't ibang pinuno ng mga pangunahing puwersa ng Northern Domain upang magtipon sa Wormland City at talakayin ang mga paraan upang harapin ang Fierce Gale World. Ano? Sobrang laking bagay ba talaga ang nangyari? Nabigla si Sam sa mga sinabi ni Zane. Ang ganitong uri ng bagay na parang isa pang mundong sumasalakay ay masasabing hindi pa nararanasan ng mga ordinaryong martial artist sa loob ng ilang libong taon. Paanong hindi magugulat si Sam? Tumango si Zane ng may seryosong ekspresyon at sinabing, "Kung titingnan pa lang ang kasalukuyang sitwasyon, ang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais para sa ating walang hanggang mundo." Huminga ng malalim si Sam. Medyo magulo ang isip niya. Bigla siyang may naalala at tinanong si Zane, "Pero ano ang kinalaman nito sa Tranquil Cloud Sect?" Ngumiti si Zane ng mapait at sinabing, "Nandito ako ngayon para mag-imbita ng mga bayani sa Tranquil Cloud Sect." Ano? Talagang napatalon si Sam sa pagkakataong ito. Ang balitang ito ay higit pa sa pagsalakay ng ibang mundo. Isang maliit na sekta na mayroon lamang first level soul sea realms, ano ang magagawa ng pag-iimbite sa kanila ng mga bayani? Habang iniisip ang hanggang dito, hindi napigilan ni Sam ang pagpawis ng husto. Kay kapatid na Zane, sa pagkakaalam ko, ang Tranquil Cloud Sect na ito ay mayroon lamang 2 eksperto sa Soul Sea Realm. Sa kanila, mayroon pang isang Alchemy King. Bakit naman mag-i-issue ng mga imbitasyon para sa mga bayani ang 3 sekta sa isang maliit na paksayo na ito? Pinilit ni Zane na ngumiti muli at nagkibit balikat, sabay sabing, "Ako ang tatanungin mo, pero sino ang tatanungin ko?" Ang listahan ng mga pangalan ay ginawa ng 3 sekta at inilabas sa ilalim ng 3 sekta kasama ang pangalan ng Wormland City.
Gaano karami sa mga nangyayari sa likod ng mga eksena ang sa tingin mo ay maiintindihan ng mga menor de edad na karakter tulad natin? Napakalaking bagay na ito, kahit ang mga eksperto sa Divine Traversing Realm na nasa maagang yugto ay maaaring walang karapatang magsalita. Medyo nalungkot si Sam habang sinasabi niya, kung gayon. Kung gayon ay basta na lang ibinababa ang mga kaso ng Heavenly Evil Sect. Pero, paano dapat magbigay ng pagsusulit ang panig ng Third Young Master? Galit na sabi ni Zane, anong klaseng oras na ba, pinag-uusapan pa rin natin ang Heavenly Evil Sect. Kung aatake ang Fierce Gale World, kahit ang Warmland City ay maaaring hindi maipagtanggol. Ano ba ang maituturing ng isang maliit na Heavenly Evil Sect? Bukod pa rito, naibigay na ang imbitasyon para sa mga bayani. Gaano man kagaling ang Third Young Master, hindi rin siya mas dakila kaysa sa City Lord, kamahalan, di ba? Ang mga karakter na makakatanggap ng imbitasyon para sa mga bayaning ito ay hindi natin kayang saktan. Ibinuka ni Sam ang kanyang bibig ngunit hindi rin nagsalita sa huli. Oo. Ang mga karakter na maaaring makatanggap ng imbitasyon bilang bayani ay hindi ang mga taong kayang saktan ng isang menor de edad na karakter na tulad niya. Sige. Sa pagkakataong ito, ako, si Matandang Sam, ay umaamin sa aking malas. Gayunpaman. Dahil ikaw ang maghahatid ng imbitasyon para sa bayani, paano kung sumama ako sa iyo? Nagtataka talaga ako ngayon kung sino sa maliit niyang sekta ang may ganito kalaking kakayahan. Sabi ni Sam. Tumango si Zane at sinabing, sige. Pero dapat mong tandaan, kahit anong klaseng tao ang kabilang panig, humingi ka muna ng tawad kapag nakita mo na ang Panginoon. Kung hindi, hindi natin kayang tiisin ang pagsira sa gawaing ito. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong walang hanggang mundo. Ikaw at ako ay mga maliliit na tauhan lamang dito. Nagpumiglas ng kaunti si Sam ngunit tumango pa rin. 475. Ang first-class patrolling inspector ng Warmland City, si Zane, ay espesyal na pumunta rito upang humiling ng pakikipag-usap kay Lord Mateo sa ilalim ng utos ng City Lord, at upang ihatid ang tatlong sekta at ang magkasamang nilagdaan at inisyo na imbitasyon ng mga bayani ng Warmland City. Lumapit si Zane sa harap ng mga gate at sumigaw sa isang malinaw na boses. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zane na nakalagay ang mga kamay sa gilid, tahimik na naghihintay sa tugon ng Tranquil Cloud Sect. Panginoon Mateo. Sino iyon? Ngayon ko lang narinig na may ganitong katangian ang Northern Domain. Siya ba ang Sect Master ng Tranquil Cloud Sect? Tanong ni Sam na may kuryosidad. Pero umiling si Zane at sinabing, hindi ko rin alam. Bago pumunta, personal na ibinigay sa akin ng City Lord, ang kanyang kamahalan, ang imbitasyon para sa bayani, at sinabi sa akin ang pangalang Mateo, sinigurado niyang malugod ko siyang iniimbitahan. Kung tungkol naman sa kung sino itong si Mateo, kung ano ang hitsura niya, kung anong klaseng lakas ang taglay niya, wala akong kaalam-alam. Habang patuloy na sinasabi ito ni Zane, lalong nagiging mausisa si Sam. Pero sa pananaw niya ngayon, ang Tranquil Cloud Sect na ito, dahil napakawalang pigil, ay may kapital din na hindi dapat pigilin. Ang isang karakter na kayang magpahintulot sa City Lord, ang kanyang kamahalan, na personal na imbitahan ng may paggalang ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang pagtanggap niya sa isang pagtanggi ay isang bagay na may katuturan din. Hanggang dito na lang ang naiisip, mas lalong nakapagdesisyon si Sam na humingi ng tawad ng maayos sa kalaunan. Hindi nagtagal, isang disipulo ng Crystal Formation Realm ang sumalubong sa dalawang tao. Pumasok sina Zane at Sam sa pangunahing bulwagan. Sa kaliwang bahagi ay nakaupo ang isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang binata naman ang nakaupo sa kanang bahagi. Sumulyap si Zane sa mga cultivation ng iilang tao. Ang matandang lalaki at ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay parehong eksperto sa Soul Sea Realm, habang ang binata naman ay isa lamang si Transformation Realm si Transformation. Nang makita ang ganoong hanay ng mga tao, hindi na mamalayang kumabog ang puso ni Zane. Maaari kayang ang mga taong ito ang pinahanap sa kanya ng Sea Lord. Ngunit anong papel ang maaaring gampanan ng gayong lakas sa digmaan sa pagitan ng dalawang mundo? Gayunpaman, tinanong din niya si Sam bago pumasok.
Ang pinakamalakas sa Tranquil Cloud Sect ay ang first level Soul Sea lamang. Hindi rin naman ito masyadong inaasahan nang makita niya ang 3 taong ito. Gayunpaman, hindi sila tinangkang hamakin ni Zane at yumuko pa rin kay Quinley at sinabing, ang first-class patrolling inspector sa ilalim ng pamumuno ng Wormland City Lord, si Zane, ay nagbibigay pugay kay Lord Mateo. Ang second-class patrolling inspector sa ilalim ng pamumuno ng Wormland City Lord, si Sam, ay nagbibigay pugay kay Lord Mateo. Iyon. Hindi alam ng Sam na ito ang totoong nangyari kanina at nasaktan niya si Lord Mateo. Umaasa ako na mapatawad ni Lord Mateo ang aking pagkakasala. Yumuko rin si Sam at sinabing, medyo hindi natural ang mukha ni Quinley, pero hindi naman dahil sa maling tao ang natukoy ng 2 taong ito. Isang 9th level Soul Sea at isang 4th level Soul Sea na yumuyuko patungo sa kanya ay seryosong nagparamdam sa kanya ng matinding pressure. Pero binigyan siya ni Mateo ng makahulugang tingin para kumalma. Ginawa ni Quinley ang lahat para manatiling kalmado. Haha. Maling tao ang natukoy ninyong dalawa. Siya si Mateo, pilit na ngumiti si Quinley at sinabi. Sa totoo lang, sa pagharap kina Zane at Sam, lalo na kay Zane, kahit hindi niya sinasadyang ilabas ang kapangyarihan ng isang 9th level Soul Sea, nakakaramdam pa rin ito ng pagkabalisa kay Quinley. Kayang-kaya silang lipulin ng ganitong pag-iral gamit lamang ang isang kamay. Ang dahilan kung bakit nakatayo rito ang kabilang panig at magalang na nakikipag-usap sa kanila ay ganap na dahil kay Mateo. Nang masabi ni Quinley ang mga salita, parehong labis na nagulat sina Zane at Sam. Ang taong malugod na inimbitahan ng City Lord, kanyang kamahalan, ay ang binatang ito na mukhang hindi hihigit sa 16 hanggang 17 taong gulang. Ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa second level si transformation. Ito. Masyado itong katawa-tawa, di ba? Medyo naging mas marangal si Zane sa huli at dali-daling yumuko at sinabing, nakita na ni Zane si Lord Mateo. Saka lamang tumugon si Sam at dali-daling yumuko. Muli siyang humingi ng tawad kay Mateo. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay, pahiwatig na ang insidenteng ito ay itinuturing ng tapos. Ngunit tinanong niya si Zane, ano ang ibig sabihin ng imbitasyon ng bayani na nabanggit mo? Dali-daling kinuha ni Zane ang isang matingkad na pulang imbitasyon at iniabot ito. Binuksan ito ni Mateo, sinulyapan, at saka isinara. Bumalik ka at sabihin sa City Lord, kanyang kamahalan, na maaari nang umalis si Mateo, ngunit ang elder ng sekta ay nakakulong pa rin at talagang wala sa mood na mag-abala sa ibang mga bagay. Mga Ginoo, mangyaring bumalik, malamig na sabi ni Mateo. Ito. Hindi inakala ni Zane na ganito pala ang isasagot ni Mateo. Medyo naguluhan si Zane, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ni Mateo dito. Personal na nag-imbita ang Wormland City Lord para imbitahan ang isang Sea Transformation Realm. Ito ay isang walang kapantay na kaluwalhatian. Hindi inaasahang nagyayabang pa rin ang batang ito. Mas mahalaga pa ba talaga ang isang elder ng sekta ninyo kaysa sa City Lord, ayon sa imbitasyon ng kanyang kamahalan? Kung titingnan ng maliit na sektang ito, ang mga elder ay isa ring Sea Transformation Realm. Maihahambing kaya ang isang menor de edad na karakter na tulad nito sa malaking bagay ng kaligtasan o pagbagsak ng walang hanggang mundo? Medyo nalungkot si Zane. Ngunit, nang maalala ang ipinaalala sa kanya ng Panginoon ng lungsod noon, pilit pa rin niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso. Bukod pa rito, si Zane ay isang tuso rin. Matagal na niyang nakita na ang tunay na namamahala sa Tranquil Cloud Sect ay ang binatang ito na nagngangalang Mateo sa kanyang harapan. Ang isang second level Sea Transformation ay talagang nakakapagtaka sa harap ng 2 Soul Sea Realms. At ang 2 taong iyon ay mayroon pa rin kahit isang matang walang reklamo. Ang binatang ito na nagngangalang Mateo ay talagang hindi ganoon ka-simple. Sa totoo lang, nang makitang mapilit si Mateo, parehong kumakabog ang puso ni na Quinley at Sky Maple. Hindi naman sa wala silang pakialam sa kaligtasan ni Chester. Ang kanilang Tranquil Cloud Sect ay sadyang walang gaanong kapital na mapagkakasunduan sa loob ng Northern Domain. Parang mga ulap ang paggala ng mga eksperto rito. Isang biglaang pagdating ay maaaring buwagin ang Tranquil Cloud Sect. Mabagal ang pag-iisip ni Zane. Malinaw ba ang pagkakasabi ni Lord Mateo?
Hindi siya natatakot na matawa si Lord Mateo, pero paulit-ulit na pinayuhan ng City Lord, ang kanyang kamahalan, bago pumunta rito na tiyaking imbitahan ka. Pero ngayon, nagbunyag si Zane ng isang mahirap na balak. Habang nagsasalita siya, malinaw na nararamdaman ni Zane ang kaba ni Quinley at Sky Maple. Pero ang binata na nagngangalang Mateo ay talagang tinrato siya na parang hangin. Hindi talaga pagkukunwari ang ganoong kahinahunan. Hindi pa rin maintindihan ni Zane kahit na pinag-iisipan niya kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ng binata na ito. Sinulyapan ni Mateo si Zane nang walang pakialam at biglang naging mas malinaw ang kanyang pakiramdam nang sabihin niya, dahil ganoon nga, kayong dalawa muna ay manatili rito ng ilang araw. Pagkatapos nito, tatanggapin muli ni Croswell ang elder ng sect, sasamahan ko kayong dalawa. Ito. Ang pagkikita ay magaganap sa loob ng ilang araw. Hindi maganda ang pagpapaliban ng ilang araw ng ganito, hindi ba? Malungkot na sabi ni Zane. Natuklasan niya na sa harap ng si Transformation Realm na ito, wala talaga siyang kahit kaunting inisyatiba na magsalita. Sa pagkakataong ito, isa na namang boses ang muling narinig. Ang sugo ng Myriad Sword Sect, si Zoren, ay humihiling ng isang pakikipagkita. Natigilan si Mateo, pagkatapos ay agad na natuwa, hey, nagkataon lang talaga na ang dapat sana'y mangyari ay nangyari ngayon. Nakatipid din ito ng kaunting abala. Kapatid na Shu, dahil dumating ang sugo ng Myriad Sword Sect na ito, maipapalagay na makakasama ko na kayo ngayon. Hindi sigurado si Zane kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit ito nagkaroon ng kaugnayan sa Myriad Sword Sect? Pero ang pangalang Zoren, Zane ay narinig na niya ito dati. Nang marinig niya ang boses na ito kanina, nagulat siya sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo ay muling nagbago. Ang Zoren na ito ay isang eksperto sa Divine Traversing Realm ng Myriad Sword Sect. Ano nga ba ang mga bagay na gumugulo sa kanyang Marangel na presensya? Kahit na maraming eksperto sa Divine Traversing Realm ang Northern Domain, napakataas pa rin ang katayuan ng mga eksperto sa Divine Traversing Realm. Kadalasan, hindi sila madaling magpakita ng mukha. Kailangang malaman ng isa na ang mga eksperto sa Divine Traversing Realm ay may sapat na lakas para magtatag ng isang sekta. 476. Sa muling pagbabalik sa Tranquil Cloud Sect, pakiramdam ni Chester ay parang isang buhay ang lumipas. Pagkatapos lamang madakip ng Myriad Sword Sect si Chester saka lamang nalaman na ang mga muntik nang maging sanhi ng pagkawasak ng Tranquil Cloud Sect noon ay ang Myriad Sword Sect na ito. Ang pag-uulat niya ng pangalan ng kanyang sekta ay para lamang pagpapadala ng mga tupa sa bibig ng tigre. Noong mga ilang araw na siya ay nakakulong pa lamang, ang kanyang enerhiya ng asensya ay naselyuhan, at siya ang gumagawa ng pinakamababang mga gawain sa Myriad Sword Sect. Anumang maruming trabaho o nakakapagod na trabaho ay siya ang gagawa. Akala niya noong una ay pahihirapan siya hanggang mamatay ng ganito sa lalong madaling panahon. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng ilang araw, hindi lang niya tinanggal ang Essence Energy Seal ng mga tao ng Myriad Sword Sect, kundi binigyan pa siya ng masasarap na pagkain at inumin. Kahit wala siyang paraan para umalis sa Myriad Sword Sect, kumpara sa mga nakaraang araw, ito ay parang immortal lamang. Hanggang ilang araw na ang nakalipas, natagpuan siya ni Zoren at sinabihan siya sa mahinahong tono na personal niya itong ibabalik sa sekta. Unang inakala ni Chester na mali ang narinig niya. Nang makumpirma niyang hindi ito isang halusinasyon, nagdulot ito sa kanya ng matinding pagkabalisa. Bukod pa rito, itong nasa harap niya ay isang eksperto sa Divine Traversing Realm. Gumamit talaga si Zoren ng paraan ng pagsasalita na parang pagkonsulte kapag kinakausap siya. Para saan ito naglalaro? Ngunit sa biyaheng ito, hindi rin sinabi ni Zoren kung bakit nila siya pinalaya pabalik. Bagamat magalang siya kapag nagsasalita, kapag nababanggit ang bagay na ito, palagi siyang malabo. Pero hindi rin nakipagtawaran si Chester tungkol dito. Labis na siyang nasiyahan sa kanyang makabalik sa Tranquil Cloud Sect. Grand Elder. Sect Master. Kayo pala ay bumalik. Nang makita ni Chester sina Sky Maple at Quinley, natigilan siya at hindi makapagsalita. Ang dalawang taong ito ay nakulong. Sa lakas ng Tranquil Cloud Sect, paano kaya sila maliligtas?
Kahit nakahanga-hanga ang kasalukuyang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, hindi rin posible na sumugod ng husto patungo sa towering peak ng Heavenly Sky Sect at iligtas ang 2 taong ito, tama ba? Huho, katulad mo, makakabalik tayo sa Tranquil Cloud Sect dahil sa pagkilala kay Mateo. Sabi ni Sky Maple nang may bahagyang ngiti. Oo. Mateo. Si Mateo talaga yon. Pero paano niya nga ba ito nagawa? Mas lalong naguhan si Chester. Sige. Mamaya na lang tayo mag-uusap ng detalyado. May mga bisita pa rin, nakangiting sabi ni Sky Maple. Natulala si Chester, pagkatapos ay tumango at umatras sa isang tabi. Naroon pa rin sina Teddy at Jorly na nakatayo sa likod ni Zorian. Pamilyar sila sa sitwasyon dito, kaya isinama sila ni Zorian. Lumapit si Zorian kay Mateo at bahagyang ngumiti, ikaw si Mateo, di ba? Tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga kabataan. Nabalitaan ko ang tungkol sa Heavenly Evil Sect na ito. Direkta mo talagang pinatay ang first level Soul Sea Realm na si Randy gamit ang lakas ng second level Sea Transformation Realm. Talagang hindi ka panipaniwala. Labis na nagulat sina Zane at Sam nang marinig nila ang mga salitang ito. Pinapatay ba ng Sea Transformation Realm ang Soul Sea Realm? Ito. Talaga bang nagawa ito ng mga kabataang nasa harap nila? Nagpalitan ng tingin ang dalawa, parehong nababasa ang pagkamangha sa mga mata ng kalaban. Hindi nakapagtataka na binigyan ng ganitong kahalagahan ng Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan, itong si Mateo. Kakaiba ang nakakatakot na talentong ito, kung hindi siya masyadong bibigyan ng pansin. Ang mga nangungunang junior sa Northern Domain ay maaaring hindi rin kapantay ng binatang ito na nasa harapan nila. Pero bahagyang ngumiti si Mateo, masyadong mabait si Senior. Malamang hindi sulit banggitin ang maliit na lakas ni Mateo sa harap ng Senior. Bahagyang ngumiti si Zoren at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, na ibalik na natin siya. Hindi ba dapat mo ring tuparin ang iyong pangako? Siyempre naman. Hindi rin naman melodramatiko si Mateo. Mahina siyang bumuo ng mga selyo na nagpakawala kay Brian. Nang makita si Brian, maayos pa rin ang lahat, ngunit sina Zane at Sam ay labis na nagulat na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Sa wakas ay alam na nila ang ibig sabihin ng mga hindi maintindihang salita ni Mateo ngayon lang. Dinakip talaga ng batang ito ang apo ng matandang ninuno ng Myriad Sword Sect bilang bihag na gagamitin niya para ipagpalit sa isang maliit na elder mula sa sarili niyang sekta. Paano nito nahawakan ang mga bigot ng tigre? Parang direktang pagbunot lang nito ng mga bigot. Bagamat mahirap hanapin ang kinaroroonan ng matandang ninuno ng Myriad Sword Sect, marami pa rin ang kanyang mga alamat sa Northern Domain. Sinasabing ang init ng ulo ng matandang ninunong iyon ay napakainit. Ngunit ngayon, nilunok niya ang kanyang pride at tahimik na tiniis, at talagang pinabalik niya ang taong iyon. Huminga ng malalim si Zane. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit napakahalaga ng Panginoon ng lungsod kay Mateo. Napakalaking hamon talaga ng binatang ito. Dahil ang 3 sekta at ang Warmland City ay magkasamang nag-issue ng mga imbitasyon para sa mga bayani, nangangahulugan ito na ang matandang ninuno ng Myriad Sword Sect ay nagpabeya na sa mga nakalipas na bagay tungkol dito. Natisod ba nang hindi sinasadya ang batang ito, ginamit ang Fierce Gale World na sumalakay sa node na ito? O matagal na ba siyang nagplano? Kung matagal na siyang nagplano, napakapangit din pala ng isip ng batang ito. Nakita ni Zoren na si Brian ay mayroon lamang essence energy na naselyuhan at walang anumang pinsala maliban doon. Isang malaking bato sa kanyang puso ang tuluyang bumagsak. Ayon sa intensyon ni Hami, hanggat may bahid ng pinsala si Brian, tiyak na pagbibigyan niya ang Tranquil Cloud Sect ng kapalit. Pero bago pa siya dumating, hinanap muna siya ni Alan at Elvira at pinagbawalan siyang kumilos laban sa Tranquil Cloud Sect. Ito ang naglagay sa kanya sa isang napakahirap na sitwasyon. Wala siyang ibang pagpipilian. Maaari lang siyang lumapit ng paunti-unti sa Tranquil Cloud Sect at tingnan muna ang sitwasyon bago magdesisyon. Nang makitang hindi pinahirapan ni Mateo ang mga bagay para kay Brian, sa wakas ay napanatag na ni Zoren ang kanyang loob. Nang makita ni Brian si Zoren, hindi niya napigil ang mamula habang magalang na yumuko at sinabing, Lolo Zoren. Sina Zoren Fu at Hami ay nasa iisang henerasyon.
Medyo maayos din ang kanilang relasyon. Kaya naman hindi nag-atubiling ipadala siya ni Hami. Nang makilala ni Brian si Zoren, magalang niya itong tatawaging Lolo Zoren. Bahagyang ngumiti si Zoren at tumango, "Yan hindi mo kailangang maging ganito. Natalo ka kay Mateo. Walang dapat ikahiya. Alamin ang kahihiyan, at magsikap ng mas mabuti. Ganoon dapat ang isang lalaki." Kahit mayabang si Brian, hindi siya yung tipong ignoranteng nakasuot ng pantalon na seda. Nang marinig ito ni Zoren, hindi niya maiwasang mataranta habang sinasabi, "Napahiya ko si Lolo. Hindi ba ako sinisisi ni Lolo?" Umiling si Zoren at sinabing, walang kapantay ang lakas ni Mateo sa mga kabataan. Hindi kawalan ng katarungan ang pagkatalo mo sa kanya. Naging makahulugan ang tingin ni Brian nang bulalas niya, walang kapantay. Tumango si Zoren at sinabing, tama. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay kayang pumatay ng isang first-level soul sinang mag-isa. Ikaw man, o si Topher, o kahit si Sarah, hindi kayong lahat ang makakatapat niya. Huminga ng malalim si Brian. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Mateo. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang Soul Sea Realm, magagawa niya iyon kapag sinuri niya ang kanyang sarili. Kahit ang ilang medyo mahinang Soul Sea Realm, may posibilidad na matalo niya rin sila. Pero kung pag-uusapan ang pagpatay, hinding-hindi iyon magagawa. At ang binatang ito na nasa harap niya na 7 maliliit na kaharian ang mas mababa sa kanya ay kayang gawin iyon. Lolo Zoren, alam ko na ang gagawin, huminga ng malalim si Brian at sinabi. Nang makita ang tingin ni Brian, bahagyang tumango si Zoren. Mukhang hindi naman masamang nangyari kay Brian ang pag-atres sa pagkakataong ito. Halika, tatanggalin ko muna ang mga selyo para sa iyo. Sabay-sabay tayong bumalik sa sekta. Habang nagsasalita si Zoren, ibinuhos niya ang isang hibla ng enerhiya ng asensya sa dagat ng enerhiya ng asensya ni Brian. Ngunit di nagtagal, nagsalubong ang kanyang mga noo. Hindi niya talaga matanggal ang selyo. Bahagyang ngumiti si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinabing, hayaan mo na ako. Kung sisirain mo ng malakas ang selyo, magdudulot ito ng pinsala sa kanyang Essence Energy Sea. Gaya ng sinabi niya, lumapit si Mateo kay Brian at nagpakawala rin ng isang hibla ng enerhiya ng asensya sa kanyang dagat ng enerhiya ng asensya. Mabilis na natanggal ang selyo. Nang makita ni Zoren ang mga kilos ni Mateo mula sa gilid, walang kapantay ang pagkamangha sa mga mata nito. 477. Nang makita ang Zoren, sinundan ni Mateo sina Zane at Sam sa Warmland City kasama ang Sky Maple. Habang nasa daan, sina Zane at Sam ay sumama ng may pag-iingat. Ang kasalukuyang Mateo sa kanilang mga mata ay hindi kasing simple ng isang Sea Transformation Realm. Ang second level Sea Transformation ay pumapatay sa first level Soul Sea Realm. Ang isang casual na inilatag na Essence Energy Seal ay hindi talaga kayang tanggalin kahit ng isang eksperto sa Divine Traversing Realm. Teka, sinong batang henyo ang makakagawa nito ng ganito kalawak? Tulad ng sinabi ni Zoren, pinalawak na ni Mateo ang agwat sa pagitan niya at ng mga henyo ng mga batang henerasyon. Kalimutan na natin si Sam, kahit si Zane ay mukhang napakaingat. Pero mas lalong ipinagmamalaki ni Sky Maple ang nasa tabi niya. Magalang din sina Zane at Sam nang kausapin siya. Alam ni Sky Maple na lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Kung hindi, kalimutan mo na ang pagsali sa pinakamataas na meet sa Northern Domain sa pagkakataong ito, malamang matagal nang winasak ni Zane ang Tranquil Cloud Sect. Sa totoo lang, tungkol sa paglaki ni Mateo, matagal na itong inaasahan ni Sky Maple. Kaya naman, dahil nalampasan na siya ng isang disipulo, hindi lang siya nakaramdam ng hiya, kundi labis pa siyang ipinagmamalaki. Dahil ang pambihirang talentong ito ni Mateo ay disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Bukod kay Sky Maple, sumunod din sina Megan at Sofia. Hindi na kayang wala si Megan ngayon, habang gusto rin ni Sofia na maranasan ang banal na lupain ng Alchemy World ng Endless World. Ang Warmland City ay isang sagradong lungsod para sa mga alchemist ng Endless World. Kaya, nang malaman ni Sky Maple na pupunta si Mateo sa Warmland City, gusto rin niyang sumama para tingnan ito kahit anong mangyari.
Sa walang hanggang mundo, masasabing ang Wormland City na ito ang lugar kung saan ang mga kasanayan sa alchemy ay lubos na umuunlad. Halos lahat ng mga nangungunang alchemist ay nagtipon dito. Siyempre, ang tinatawag na pag-unlad na ito ay talagang hindi karapat-dapat banggitin sa paningin ni Mateo. Sa landas ng alchemy, maliban sa panandalian at panandaliang alchemy god realm, wala talagang ibang makakapagpagalaw sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na ang 6 na miyembro sa lungsod ng Wormland. Nang makita ang Maringel na lungsod na ito, talagang nanginig ang buong katawan ni Sky Maple sa tuwa. Para sa kanya, ang paglalakbay na ito sa Wormland City ay hindi naiiba sa isang peregrinasyon. Kung tungkol naman sa pagpupulong na halos nagtipon ng lahat ng mga matataas na opisyal sa Northern Domain, wala itong gaanong kahulugan para sa kanya. Dahil pumunta lang siya rito bilang kasama. Sa harap ng mga taong iyon, hindi siya maaaring makialam. Lungsod ng Wormland. Tunay ngang karapat-dapat na maging banal na lupain ng alchemy ng aking walang hanggang mundo. Nabalot ng emosyon si Sky Maple at si Abby. Ipinagmalaki rin ni Zane at Sam at sinabing, natural lang yan. Sa usapin ng kapangyarihang militar, maaaring hindi kayang makipagkompetensya ng aking Wormland City sa 3 sekta. Pero kahit ang 3 dakilang sekta na iyon ay kailangang magpakita ng kaunting paggalang sa Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan. Dahil ang aking Wormland City ay walang mga gamot na hindi maaaring pinuhin. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na naramdaman din iyon ni Sky Maple. Ngunit hindi napigilan ni Mateo at napatawa ng mahina. Ang dalawang lalaking ito, na mayabang, ay may hangganan din, di ba? Kahit ang mag-amang Lawson na karaang buhay ay hindi nang ahas na magyabang ng ganito kalaking usapan, lalo na ang tungkol sa isang maliit na lungsod sa mas mababang antas. Ang isang pulaka sa ilalim ng balon ang pinakatunay na paglalarawan ng 2 taong ito. May karanasan at kalmadong ulo si Zane, ngunit ang init ng ulo ni Sam ay talagang pumuputok. Nang makitang labis na hinahamak ito ni Mateo, hindi niya napigil ang sabihin, unang beses na pumunta si Young Master Crosswell sa Northern Domain. Malamang, hindi mo pa rin alam ang husay ng aking Wormland City. Hanggat mananatili ka rito ng ilang araw, mararanasan mo kung gaano kalakas ang lakas ng alchemy path ng aking Wormland City. Bagamat hindi masaya si Sam, hindi rin niya pinanggahasan na saktan si Mateo. Pagbalik sa Tranquil Cloud Sect, ang hindi pagtutuloy ni Mateo sa kanyang krimen ng pagkakasala ay lubos na nagpapasalamat kay Sam. Kaya naman, kahit na may hinanakit ang mga salita niya ngayon, sinabi niya ito ng may kabaitan. Natural lang na ayaw ni Mateo na yumuko sa kanyang antas, at nakangiting sinabi niya, sige, sige. Mararanasan ko rin ito ng maayos sa mga susunod na araw. Sabi nga ng karanasan, pero wala talagang sinseridad. Walang magawa si Sam pero hindi rin talaga siya nang ahas na makipagtalo kay Mateo. Ang kasalukuyang katayuan ni Mateo sa kanilang paningin, ay pambihira na. Hey, huwag niyong minamaliit si Mateo. Ang mga natamo niya sa alchemy path ay mas mataas kaysa sa matandang ito. Hindi nagsalita si Mateo, ngunit hindi napigilan ni Sky Maple na magsalita. Nabahala ang 2 tao. Si Young Master Crosswell ba ay isa pa ring alchemist? Ngumiti si Mateo habang kinukuha ang Alchemy Master Badge at isinuot ito, sabay tawa, haha. Oo nga. Kung hindi ninyo sinabi, muntik ko nang makalimutan na nasa akin pa pala ito. Ang badge na ito ay isang napakalaking karangalan para sa iba. Ngunit walang pakialam si Mateo sa bagay na ito. Kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, itinapon ito sa storage ring para mabulok. Alkemiya. Guro ng alkemiya. Natulala si Zane. Itinuturing din ba itong isang alchemist? Sa Wormland City, hindi pa tungkol sa mga alchemy masters, maging ang mga alchemy grandmaster ay nasa antas ng apprentice din. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa quasi-alchemy king ay halos hindi maaabot ng isang tao ang isang maliit na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng paghakbang pa upang maabot ang Alchemy King Realm, maituturing na siyang makakarating sa mas mataas na antas, at magiging mga panauhing elder para sa iba't ibang pangunahing paksayon. Pero ang Alchemy King Realm ay hindi rin gaanong kilala sa Wormland City. Ang mga middle-rank Alchemy Kings tulad ni Sky Maple ay madaling matagpuan sa Wormland City.
Nang makita ni Sky Maple na tinanggal ni Mateo ang badge, hindi niya napigil ang mapatawa, ang tanga mo. Grabe. Ang tagal mo na at hindi mo pa alam kung paano sumali sa Alchemist Association test. Masaya ba ang kumuha ng Alchemy Master Badge araw-araw? Nakangiting sabi ni Mateo, ang badge ay isa lamang marka. Ang pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugang mataas na antas. Ang kawalan nito ay hindi rin nangangahulugang mababa. Ang pagsusulit ng Alchemist Association ay ang pinakasimple lamang. Hindi ito tumpak. Gayunpaman, sa pagkilala ng Alchemist Association, maiiwasan din nito ang maraming hindi kinakailangang problema, hindi ba? Paghihimok ni Sky Maple. Para sa karamihan ng mga alchemist, ang pagkuha ng mga pagsusulit at pagkuha ng mga badge ay isang bagay na tinatanggap ng lahat. Hindi rin naiiba si Sky Maple. Kaya naman sinikap niyang payuhan si Mateo na sumali sa susunod na pagsusulit. Tutal, ang posisyon ng alchemist ay lubos na iginagalang. Sa ilalim ng mga hindi kinakailangang pangyayari, walang sino man ang handang manakit ng damdamin ng mga alchemist, lalo na ang mga high-tier alchemist. Naisip ito ni Mateo, ngunit umiling pa rin siya at sinabing, "Hey, kalimutan mo na lang muna iyon. Natatakot ako na kung pupunta ako sa Alchemist Association, ang Alchemy King na ito, ang Alchemy Sovereign na iyon, ay gugustuhin akong tanggapin muli bilang isang disipulo, na siyang magpapalala sa akin ng malalaking problema." Hindi napigilan ni Sky Maple na mawala ng malay nang marinig iyon. Alam niyang totoo ang sinabi ni Mateo. Ang mga nagawa ni Mateo sa Alchemy Path ay naglagay sa kanya sa likod ng maraming kalye. Kung talagang sasali siya sa pagsusulit ng alchemist, ang makaakit ng ilang mahahalagang tao ay isang bagay na normal lamang. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay tila hindi kapani-paniwalang mayabang para kina Zane at Sam. Inaamin nila na napakalakas ng martial path ni Mateo. Ngunit ang alchemy path ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Kahit na mas mataas pa ang persepsyon ng isang tao, napakahirap ding sanayin ang isang tunay na powerhouse ng alchemy path sa loob ng maikling panahon. 16 na taong gulang lamang si Mateo, at mayroon din siyang pambihirang mataas na mga nagawa sa martial path. Paano siya naging kapansin-pansin sa iba sa alchemy path? Pero alam nilang kakaiba ang pagkakakilanlan ni Mateo. Alam din nilang dapat isaalang-alang ang pagiging mapang-akit ni Mateo. Maiintindihan din ng mga kabataan, ang pag-aaruga sa mukha at pagiging medyo arrogant. Bukod pa riyan, mayroon din siyang sapat na kwalipikasyon para maging arrogant, tama ba? Malinaw na takot na hindi makapasa, pero gusto ko pa ring makahanap ng ganitong klaseng masamang dahilan para maiwasan ang pagsusulit. Talagang walang kamalayan sa kalawakan ng langit at lupa. Ang lugar na ito ay Wormland City. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga batang henyo ang naroon? Sino ka ba para hayaang tanggapin ka ng isang alchemy sovereign bilang isang disipulo? Sa oras na ito, isang malamig na ungol ang narinig, ang mga salita ay puno ng paghamak. 478. Isang pabago-bagong boses ang narinig mula sa gilid. Lumingon sina Mateo at ang tatlo pa at nakita ang isang binata na kasalukuyang malamig na nakatingin sa kanila. Mukhang hindi nasisiyahan ang binata. Malinaw na narinig niya lahat ng mayabang na sinabi ni Mateo kanina. Nang makita ang binata, parehong nagbago ang mga mukha ni na Zane at Sam. Young Master Rendan. Kaya, kayo pala yan. Saan ninyo nakita yung palaboy na yan na hindi pa nakakaalam ng mundo, na nagbubulungan dito? Walang pakialam na sulyap ni Rendan kina Zane at Sam. Malinaw na kilala niya ang dalawa. Ito ay... Magpapaliwanag pa sana si Zane ngunit naputol ito nang ikinumpas ni Rendan ang kanyang kamay. Kalimutan mo na yan. Hindi rin ako interesado na malaman ang mga ganitong klaseng kalokohan. Malamig na tiningnan ni Rendan ang Alchemy Master Badge ni Mateo nang may mapangot siyang tingin. Maliit na maestro ng alkemiya. Mas mainam na maging mas simple sa Wormland City na ito. Ang pagsusulit ng Alchemist Association ay hindi kayang lampasan ng kahit sinong basta-basta na lang. Pagkatapos mag-usap, mabilis na umalis si Rendan. Hindi man lang nakapagpaliwanag ang magkapareha ni Zane. Hoy, bakit ka ganyan magsalita, di ba? Hindi mo man lang kayang magdala ng sapatos para sa amo ko, ang husay mo sa alchemy. Para maglakas loob ka pang sermonan ng amo ko rito. Walang sinabi si Mateo tungkol sa paghamak ni Rendan.
Ngunit hindi ito matiis ni Sofia sa tabi, sumigaw siya para pigilan si Rendan. Sa panahong ito, matagal nang nililinang ni Sofia ang Thousand Augmenting Soul Incantation at Tri-Origins Samsara Art. Ngunit, habang lumalalim ang kanyang pagsasali ay saka lamang niya napagtanto ang lawak at lalim ng dalawang bagay na ito. Sa wakas ay nalaman niya kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan sa alchemy ni Mateo. Dati, gusto lang niyang maging disipulo nito para mapalapit kay Mateo. Pero ngayon, si Mateo ay naging parang Diyos na sa puso ni Sofia. Ang badge ni Renden ay nagpapahiwatig na siya ay nasa pamantayan ng middle rank na quasi-alchemy king. Kung ikukumpara kay Mateo, hindi sila magkapantay. Ngayon, may isang taong talagang walang galang kay Mateo. Nakailang hakbang pa lang si Rendan. Nang marinig ang sigaw ni Sofia ng ganito, hindi niya napigil ang lumingon at tumingin kay Sofia ng may hindi magandang mukha. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro kanina? Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ni Renden habang naninangkit ang mga mata. Para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, itinuro ni Megan ang kasanayan sa pagpapalit ng mukha kay Sofia. Sa kasalukuyan, ang kanilang dalawa ay pawang pangkaraniwan lamang upang hindi makatitig ng may pagnanasa ang mga tao. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ba't isa ka lang middle rank na quasi-alchemy king? Baka hindi mo pa ako matalo, at nang ahas ka pa ring insultuhan ang aking Panginoon. Para sabihin ko sa iyo, ayaw lang talaga ng aking Panginoon na sumali sa alchemist test. Kung hindi, hindi ka man lang magiging angkop na magdala ng sapatos para sa kanya. Inis na sabi ni Sofia. Masyado niyang naintindihan ang antas ni Mateo. Pagbalik sa Central Capital, tinalo niya si Tong Wenchang ng pamilya Tong hanggang sa wala na siyang natitirang kahit kay Titing na kumpiyansa. Ngayong umangat na ang kanyang lakas, kalimutan na ang mga ordinaryong middle rank na quasi-alchemy kings, kahit ang mga high rank na quasi-alchemy kings ay hindi rin posibleng maging katapat niya. Tungkol sa masigasig na pagsuporta ni Sofia, mapait na napangiti na lang si Mateo sa kanyang puso. Wala talaga siyang balak makipagtawaran sa pang-iinsulto ni Rendan. Pero tila nakatanggap si Sofia ng matinding estimulasyon. Hindi talaga kayang tiisin ng batang babaeng ito ang anumang hindi makatwiran. Hey, ang yabang naman. Dito sa Warmland City na ito, bukod sa mga veteranong alchemy kings at alchemy sovereign experts, wala talagang gaanong nangangahas na magsalita sa akin ng ganito. Naku, dahil ikaw ang amo ng babaeng ito, nangangahas ka bang makipagkompetensya sa akin? Gusto kong tingnan kung sino ang magdadala ng sapatos para kanino. Pilit ni Renden kay Mateo. Sa oras na ito, bumulong si Zane sa tainga ni Mateo upang magbabala, siyang Master Renden ang pinakamalakas na tao sa junior generation ng Ren family. Hindi pa siya lampas sa 30 taong gulang, at mayroon na siyang middle rank na quasi-alchemy king strength. Sinasabing ganap na siyang kwalipikado para hamanin ang high rank na quasi-alchemy kings. Young Master Crosswell, makabubuting huwag kumilos ng walang nararapat na konsiderasyon. Nanatili si Zane sa lungsod ng Warmland ng maraming taon at lubos niyang alam kung gaano kahirap ipanganak ang isang mahusay na alchemist. Kung pagbabatayan ang edad ni Mateo, wala talaga siyang posibilidad na manalo kay Rendan. Sa halip na magmukhang masama ang lahat, mas mabuting ipaalala niya ng kaunti kay Mateo para maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Ang kasalukuyang soul force ni Mateo ay umabot na sa pamantayan ng middle rank na quasi-alchemy king. Sa loob ng quasi-alchemy king na ito, walang sino man ang maaaring maging katapat niya. Sa ganitong kompetisyon, hindi talaga siya makapukaw ng masyadong interes. Nang marinig ang mataas na papuri ni Zane, hindi napigilan ni Renden na matuwa sa sarili. Sa pakikipagkompetensya kay Mateo, wala siyang anumang psikolohikal na pasanin. Maaari kayang maging kapareha niya ang isang binatilyo. Kung tungkol naman sa Panginoon sa bibig ni Sofia, itinuring lang itong biro ni Rendan. Hindi rin alam kung anong uri ng relasyon ang namamagitan sa 2 taong ito. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay nagpapataas lamang ng katayuan ni Mateo. Haha! Lumalabas na napakagaling pala nitong kuya. Malaki ang hinahangaan ng nakababatang kuya. Tungkol naman sa laban na ito. Sa tingin ko mas mabuting kalimutan na lang natin ito, walang pakundangang sabi ni Mateo habang nakangiti. Iba ang kasalukuyang sitwasyon kumpara noon. Ang dahilan kung bakit siya kumilos laban kay Tong Wenchang ay dahil labis siyang nagalit sa mga ginawa ni Tong Wenchang.
Bagamat medyo mayabang lang itong si Renden at wala ring ginawa sa kanya, natural lang na hindi sisirain ni Mateo ang tiwala ng kabilang panig. Hahaha. Naku, mukhang alam mo pa rin naman ang limitasyon mo. Pero, tumingin si Renden kina Megan at Sofia, bumantong hininga, at sinabing, medyo pangit talaga ang lasa nito. Hehe. Puro sarkasmo ang sinasabi ni Renden. Halatang minamaliit niya ang tinginan ni Megan at Sofia. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Sofia hanggang sa lumabas ang usok sa kanyang mga butas ng ilong. Mga babae, lalo na ang mga magagandang babae, ang pinakaayaw nila ay yung sinasabi ng ibang tao na hindi sila maganda. Bukod dito, si Sofia ay isa sa mga dul absolute ng kabisera sa Fierce Gale World. Hindi mo ari ang kanyang kagandahan. Guro, kailangan bugbugin ang lalaking ito. Bakit ka umiiwas sa away? Galit na pinapadyak ni Sofia ang kanyang mga paa. Magsasalita na sana si Mateo ng ilang salita ng pang-aaliw ng si Megan, na hindi umimik sa buong oras, ay bumukas din ng bibig para magsalita. Mateo, alam kong napakataas ng iyong alchemy skill attainments. Pero hindi ko pa ito nakikita. Paano kung hayaan mo akong masaksihan ito ngayon, ha? Ang bait. Galit na galit din ang mabait na si Megan. Renden, talagang nagpasiklab ang isang salita ng batang ito. Mukhang pagsubok ito ng alchemist, kailangan niyang sumali kahit anong mangyari. Ang mga babae, lalo na ang mga magagandang babae, ay hindi dapat kailanman masaktan. Nang marinig ni Mateo ang mga sinabi ni Megan, hindi niya namamalayang pinagpawisan din siya ng husto. Sa kanyang paningin, si Megan ay palaging tahimik at elegante. Kahit kalmado lang siya habang nagsasalita ngayon, kitang-kita na ang bahagyang galit sa mga salitang iyon. Bukod pa rito, ito pa rin ang unang pagkakataon na nagmakaawa si Megan kay Mateo. Dahil dito, hindi alam ni Mateo kung paano siya tatanggihan. Sige, sige. Hindi ba't puro pagpipino lang ito ng isang medicinal pill? Gaano ba kalaki ang problema nito? Walang magawang sabi ni Mateo. Hindi ganoon kadali ang pagpino ng isang tableta. Guro, hindi ka dapat magtipid sa mga materyales. Kung nakikipagkompetensya ka sa kanya, kailangan mong ipaalam sa kanya kung ano ang tunay na kasanayan sa alchemy. Itinuro ni Sofia si Renden at sinabing. Hindi napigilan ni Mateo na lumingon upang tingnan si Megan. Hindi nagsalita si Megan, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay tila nakapagsasalita. Ang ibig sabihin niyan ay parang sinasabing, turuan mo ng maayos ang walang muwang na batang ito kung paano kumilos. Hindi napigilan ni Mateo na tumingin kay Renden ng may simpatiya at sinabing, kapatid, hindi naman sa hindi kita tinutulungan, itong nakababatang kapatid ko. Hindi mo talaga dapat sila hinamon. 479. Labis na nadismaya si Renden. Tinatrato siya ng mga taong ito ng lubusan ayon sa gusto nila. Kahit saan pa siya maglakad sa Warmland City, lagi siyang sentro ng atensyon. Kailan pa siya minamaliit ng mga tao ng ganito noon? Hey, dalawang pangit na babae lang. Hindi ko nga masabi. Gusto mo ba akong hamanin? Sige, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayon, sasali rin ako sa pagsusulit ng Alchemist Association. Magkompetensya tayo para makita kung kaninong medicinal pill ang mas mahusay. Walang pakialam si Mateo habang sinasabi niya, paano makipagkompetensya. Kapag kukuha tayo ng pagsusulit, pipinuhin natin ang parehong medicinal pill. Kung sino ang mas mataas ang kalidad, siya ang panalo. Kung pareho ang grado, aanyayahan ko ang mga elder ng Alchemist Association na humusga kung kaninong medicinal pill ang mas mahusay. Mayabang na sinabi ito ni Renden, na parang natatakot na hindi malaman ng iba na kilala niya ang mga elder ng Alchemist Association. Walang pakialam na sinabi ni Mateo, gawin mo na ang sinabi mo. Ang punong tanggapan ng Alchemist Association ng Fierce Gale World ay nasa Central Capital, habang ang punong tanggapan naman ng Alchemist Association ng Endless World ay nasa Warmland City. Pero kung ikukumpara ang katayuan ng Star Abyss sa Fierce Gale World, ang katayuan ng chairman ng Endless Worlds Alchemist Association ay malinaw na hindi kasing taas ng sa Star Abyss. Ito ay dahil ang Endless World ay maraming sovereign level alchemist. Sa loob lamang ng Warmland City na ito, mayroong 2 peak alchemy sovereign alchemist. Isa sa kanila ang chairman ng Alchemist Association na ito. Siyempre, ang pamantayan ng alchemy ng Endless World ay mas mataas kaysa sa Fierce Gale World.
Ang antas ng Star Abyss, kapag napunta sa Endless World, ay hindi maaaring makapasok sa top 5. Dumating ang grupo sa Alchemist Association. Malinaw na kilala ng mga tauhan ng asosasyon si Rendan. Maraming tao ang lumapit upang bumati sa kanya. Kagalang-galang na pamangkin Renden, anong simoy ng hangin ang nagdala sa iyo rito ngayon? Binili ni Renden si Mateo at ang iba pa sa isang bulwagan. Agad na masiglang bumati ang isang matandang lalaki nang makita niya si Rendan. Kaya, ngayon ay si Master Jonathan Wu ang namamahala sa mga bagay-bagay. Nakita na ng little nephew si Master. Yumuko si Renden ng may paggalang. Ang matandang lalaking ito ay isang soberano ng alchemy na nasa maagang yugto pa lamang. Natural lamang na matatanggap niya ang kagandahang loob ni Rendan. Ikinumpas ni Jonathan ang kanyang kamay at sinabing, bakit ka pa rin magalang sa akin? Nabalitaan kong matagal ka nang nag-iisa. Ngayon, maaari kayang atakihin ang mataas na ranggong quasi-alchemy king. Hey! Mas kilala ako ni Master Jonathan kaysa kaninuman. Pumunta ako ngayon para sumali sa mataas na ranggong pagsusulit na quasi-alchemy king. Gayunpaman. Tumingin si Renden kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, aalagaan ko ang isang walang karanasang tao habang ginagawa ko ito. Ito ay para ipaalam sa kanya kung ano ang tinatawag na kalawakan ng langit at lupa. Sinundan ni Jonathan ang tingin ni Renden at tumingin kay Mateo, at hindi niya maiwasang mamangha ng bahagya. Napakabata pa ng binata na ito at sa totoo lang ay mayroon na siyang lakas ng second level C transformation. Kamangha-mangha talaga. Nakita niya si Zane na nakatayo at ang mga kamay ay nasa gilid ng may paggalang at hindi niya napigil ang mas lalong mamangha. Ang isang second-class patrolling inspector na tulad ni Sam ay hindi talaga kayang makita ni Jonathan. Ngunit ang isang 9th level soul C expert na tulad ni Zane, natural lang na alam ito ni Jonathan. Siya ang first-class patrolling inspector ng City Lord Manor. Bakit naman siya magiging ganoon kagalang sa isang binatilyo? Mukhang may pinagdaanan ang batang ito. Kagalang-galang na pamangkin, ano ang usapan na ito? Sa harap ni Renden, hindi nagpanggap na parang senior si Jonathan. Malinaw na mataas ang tingin nito sa kanya. Pumunta ako rito para hanapin si Master Jonathan para buong tapang na hilingin kay Master na maging saksi para sa amin. Maya-maya, habang isinasagawa ang pagsubok, pipinuhin namin ang parehong medicinal pill, at sa huli ay matutukoy ang mananalo gamit ang kalidad ng medicinal pill, malamig na ungol ni Rendan. Sa pagkakataong ito, talagang namangha si Jonathan. Gulat niyang sinabi, ikaw at siya. Quasi-alchemy king laban sa mababang ranggong alchemy master. Kagalang-galang na pamangkin, hindi ba't masyado kang mapang-api? Hey, hindi narinig ng guro kung gaano ka-arrogant ang sinabi ng batang ito. Sabi niya basta't sasali siya sa pagsusulit, kahit anong paglalabanan ng hari ng alchemy at soberano ng alchemy para agawin siyang disipulo. Isa pa. Mahihirapan pa siya. Sabi ni Renden nang may malamig na ngiti. Nang marinig ni Jonathan ang mga salitang ito, hindi napigilan ng kanyang ekspresyon ang pagdilim. Isang maliit na alchemy master ang nagbitaw ng mga ligaw na pagmamalaki. Tunay ngang walang kamalay-malay ang taong ito kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Talaga bang sinabi mo yan dati? Seryosong tanong ni Jonathan. Tumanggaw si Mateo, bilang pag-amin. Sa totoo lang, casual lang niya itong sinabi para pakalmayan si Sky Maple. Sino ang mag-aakala na narinig pala ito ni Rendan? Pero nasabi na ang mga salita. Natural lang na hindi ito itatanggi ni Mateo. Bukod pa rito, ang sinabi niya ay pawang katotohanan lamang. Paano magiging karapat-dapat ang mga Alchemy King at Alchemy Sovereign na maging Panginoon niya, ni Mateo? Hehe, napakawalang pigil na batang to. Sige. Ngayon, tutulungan ko kayong maging saksi, at titignan ko kung ang isang maliit na Alchemy Master ay talagang may talentong kayang magbago ng pananaw para tingnan ko siya sa ibang paraan. Ang walang kahihiyang pag-amin ni Mateo ay nagpagalit din kay Jonathan. Nagkibit balikat lang si Mateo nang marinig ito. Wala siyang balak na kontrahin ang mga salitang iyon. Ang lugar para sa pagsusulit na ito ay tila walang pinagkaiba noong si Mateo ay nasa estado ng Novaria. Mas mataas lang ang kalidad ng mga pill refining room dito kumpara sa estado ng Novaria.
Mas malawak din ang lahat ng uri ng dekorasyon at kagamitan. Sa pasilyo, makikita rin ng isa ang lahat ng bagay sa mga pil-refining room mula sa light screen projection. Sige, magsisimula na ang pagsusuri. Anong klaseng medicinal pill ang gusto ninyong pahusayin? Tanong ni Jonathan. Hindi pa nakapagsasalita si Mateo nang biglang sumingit si Renden at sinabing, Dragon Buddha Jade Void Pill. Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga nang marinig iyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Renden ng may kakaibang gulat. Malinaw na nakita rin ni Renden ang tingin ni Mateo at naisip niyang hindi ito kayang pinuhin ni Mateo. Hindi niya mapigil ang sabihin ng may tuwa, ano? Hindi ko kayang pinuhin. O hindi ko pa naririnig noon. May oras pa para umatras ngayon, pero may parusa, hindi ba? Ngumiti si Mateo ng mapait at umiling habang sinasabing, sige. Kung gayon, Dragon Buddha Jade Void Pill. Ang pagkagulat ni Mateo ay malinaw na hindi dahil hindi niya ito mapino, at lalong hindi dahil hindi niya ito narinig noon. Kundi dahil ang Dragon Buddha Jade Void Pill na ito ay talagang napakadali para sa kanya. Akala pa rin niya noong una, dahil sa pagiging agresibo ni Renden, dapat sana ay mas mabigat na quasi tier 4 na medicinal pills ang napili niya. Sino ang mag-aakala na nakapili pala siya ng isa ng walang kahirap-hirap? Gayunpaman, si Mateo ay isang busog na tao na hindi alam kung paano nagdusa ang mga nagugutom na tao. Ang Dragon Buddha Jade Void Pill na ito ay ang pinakamataas na ranggong medicinal pill na kayang pinuhin ni Renden. Ang Dragon Buddha Jade Void Pill ay isang mataas na antas na quasi tier 4 na medicinal pill, ngunit isa rin itong entry-level medicinal pill. Maituturing lamang itong bahagyang mahirap sa mga entry-level. Karamihan sa mga sumali sa Alchemist test ay halos hindi pa nakakaabot sa ganitong antas. Natural lang napipili sila ng ibang entry-level medicinal pills para sa pagsusulit. Ang kakayahang pinuhin ni Renden ang mga high-level na quasi tier 4 na medicinal pill sa edad na ito ay kahanga-hanga na. Ang pagpili sa kanya ng ilang napakahirap na high-level na quasi tier 4 na medicinal pills ay natural na imposible. Pero ang ekspresyon ni Mateo sa mga mata ng mga hindi nakakaalam ng kwento ay natural na nag-isip na hindi niya ito mapapabuti. Pero sina Megan at Sofia, maging si Sky Maple, ay alam nilang lahat na hindi ito dapat magpaapekto kay Mateo. Ang ekspresyon ni Mateo ay masasabi lamang. Ang gamot na ito ay napakasimple. Nakita ni Jonathan ang ekspresyon ni Mateo, at hindi niya mapigil ang umiling ng palihim sa loob-loob niya. Malakas naman ang batang ito, pero mahina ang ugali niya. Hindi niya kayang linawin, bakit siya nagkunwaring may alam. Kahit na kayang pinuhin ng isang maliit na alchemy master ang ilang quasi tier 4 na medicinal pills, paano niya mapapahusay ang mga high-level medicinal pills na iyon na pareho ang atas? Ngayon, nabunyag na ang tunay na kulay, at nabunyag na ang lahat, di ba? 500. Sige. Dahil wala naman kayong anumang pagtutol, simulan na ninyo. Sabi ni Jonathan. Teka lang. Biglang singit ni Sofia. Ano? Gusto mo bang bawiin ang pangit na babaeng to ang sinabi mo? Nakangiting sabi ni Renden. Agad na bumaba ng ilang degree ang temperatura sa bulwagan. Wala talagang ideya ang Renden na ito tungkol sa kamatayan. Sabi ni Sofia nang may malamig na ngiti, dahil isa itong tunggalian ng alchemy, tiyak na may nakataya, tama ba? Hindi napigilan ni Renden ang mapanganga nang marinig niya ang mga salitang ito. Agad na lalong sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Haha! Anong klaseng taya ang gusto mo? Sabihin mo na lang. Postahan mo na lang ng essence crystals. 100,000 middle grade essence crystals. Pamayat ka ba? Mapangakit ang tingin ni Sofia. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, lahat ay huminga ng malalim. Kahit na may kaunting kayamanan pa rin si Mateo ngayon, hindi niya talaga kayang gawin ang makapatay ng 100,000 essence crystals ng sabay-sabay. 100,000 middle grade essence crystals. Kahit saan pa iyon naroon, malaking halaga iyon. Matapos ang pagkabigla, mabilis na kumalma si Renden, at tumingin kay Sofia ng may bahagyang ngiti habang sinasabi, Hey! Ang yabang naman ng usapan mo, pangit na babaeng to. 100,000 middle grade essence crystals, kaya mo bang tanggalin yan? Binaliktad ni Sofia ang kanyang kamay.
Lumitaw ang isang singsing na pangimbak sa kanyang kamay. Mayroong 100,000 middle grade essence crystal sa storage ring na ito. Dahil ang Lord Sovereign na ito ang hukom, hayaan mong kumpirmahin niya ito. Gaya ng sinabi niya, casual na inihagis ni Sofia ang singsing na imbakan kay Jonathan. Bahagyang namangha rin si Jonathan nang makita niya ang sitwasyon. Ipinasok niya ang kanyang divine sense sa storage ring at binilang ang mga ito. Sa katunayan, mayroong 100,000 middle grade essence crystals. Ang babaeng ito, napakagandang pagpapakita ng kayamanan. Ang 100,000 middle grade essence crystals ay hindi gaanong maituturing para sa kanya bilang isang alchemy sovereign. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, isa itong napakalaking kayamanan. Kahit para kay Renden bilang panganay na batang Panginoon sa kanilang pamilya, kung pagsasama-samahin ang lahat ng kanilang ari-arian, malamang na ganito rin ang halaga. Tama. Isa nga itong 100,000 middle grade essence crystals, bahagyang tumango si Jonathan at sinabi. Nang marinig ang positibong sagot, hindi napigilan ni Renden na tumingin kay Sofia ng may bahagyang pagkamangha. Ang itsura ng pangit na babaeng ito ay malayong maging kaakit-akit. Hindi ko akalain na napakayaman pala niya. Hindi talaga mahusgahan ang mga tao batay sa kanilang itsura. Pero natural lang na hindi rin ito ikinabahala ni Renden. Itinuring niya lang ito na parang isang batang babaeng naiinis. Hehe, sa pera, pwedeng maging mapilit, pero kailangan din tanggapin ang mga kahihinatnan ng pagiging mapilit. Sige. Pupusta ako. Inihagis din ni Renden kay Jonathan ang isang singsing na pangimbak at sinabing, Guro, ang singsing na ito ay may mga kristal na asensya na may mataas na kalidad, katamtamang kalidad, at mababang kalidad. Ang kabuuang halaga ay dapat na 100,000. Kailangan ko kayong abalahin para masuri ito. Sandaling nagbilang si Jonathan, at saka bahagyang tumango at sinabing, ilang dosenang piraso na lang ang kulang. Hindi naman malaking problema. Dahil sumang-ayon ang magkabilang panig sa postahan na ito, ang upuang ito ang magiging tagapamagitan. Ang dalawang singsing na ito ay pagmamayari ng huling mananalo. Ngayon, maaari na nating simulan ang pagsubok. Pumasok sina Mateo at Renden sa bodega ng gamot. Pinili nila ang mga halamang gamot na kailangan ng Dragon Buddha Jade Void Pill, at pagkatapos ay pumasok sila sa mga silid ng pagpipino ng pill ayon sa pagkakabanggit upang pinuhin ang medicinal pill. Sinamantala ni Jonathan ang pagkakataong ito, hinaila si Zane sa isang tabi at marahang nagtanong, ano ang pinagmulan ng batang ito? Sigurado ka bang hindi siya nandito para manggulo? Napangiti si Zane nang marinig iyon at sinabing, ito. Hindi rin alam ng hamak na ito. Walang kapantay ang talento niyang Master Crosswell sa martial path. Pero hindi ko talaga alam kung marunong ba siyang mag-alchemy o hindi. Habang sinasabi niya ito, maikling ikinwento ni Zane ang pag-imbite kay Mateo na sumali sa pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Northern Domain, na nag-iwan kay Jonathan ng gulat sa kanyang puso. Mas malakas pa pala itong si Mateo kaysa sa mga punong disipulo ng tatlong sekta. Talagang hindi ka panipaniwala. Pero mabilis na dumilim ang kanyang kutis nang mahina niyang sinabi, ang talento sa martial path ay napakalakas, pero sa edad niya, paano siya magkakaroon ng oras para matuto ng alchemy skills? Talagang magulo ang isip niya. Malinaw na hindi naramdaman ni Zane na kayang pinuhin ni Mateo ang isang mataas na antas na quasi-tier 4 na medicinal pill at sinabi ng may pilit na ngiti, Master Jonathan, ang mababang loob na ito ay nakipag-ugnayan kay Young Master Crosswell ng ilang araw, at halos may kaunting pag-unawa sa kanyang ugali. Maiintindihan ang ugali ng isang binata. Dahil si Young Master Crosswell ay may badge na inisyo ng Alchemist Association, malamang ay hindi siya lubos na walang alam tungkol sa mga kasanayan sa alchemy. Dahil gusto niyang mag-abala, hayaan mo na lang siyang tumakbo ng walang ingat. O kung hindi, kung talagang magalit siya at lalayo, tiyak na babalatan ako ng City Lord, kanyang kamahalan, kapag bumalik ako. Sabi ni Jonathan nang may pagkabigla, ang matandang lalaking ito, isang mataas na alchemy sovereign, ay sama-sama sa dalawang nakababata para mag-asaran. Talagang katawa-tawa. Ngumiti nang may paggalang si Zane at sinabing, Kuho, kahit papaano, ang mga pamantayan niyang Master Renden ay hindi para sa palabas. Hindi ko akalain na kaya niya palang pinuhin ang mga high-level na quasi-tier 4 na medicinal pill sa lalong madaling panahon.
Sa ganitong bilis, malamang na siya ang magiging pinakabatang eksperto sa Alchemy King ng ating Warmland City. Matapos banggitin ni Zane si Renden, medyo gumaan ang ekspresyon ni Jonathan nang tumango siya. Ang talento ng batang ito sa alchemy ay talagang napakalakas. Sa wakas ay nakabuo na naman ang pamilya rin ng isang dissenting junior pagkatapos ni Helena na babaeng iyon. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Ngayon, ituturing ko na lang itong saksi sa paglaki ng batang ito kay Rendan. Nag-usap sandali ang dalawa ni Jonathan at akmang pupunta na sana sa light screen para panoorin ang pagpipino ni Renden nang biglang bumukas ang pinto ng peel refining room kung saan naroon si Mateo. Dahan daw ang lumabas si Mateo mula sa loob. Nang makita ni Jonathan ang sitwasyon, hindi sinasadyang dumilim ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya, "Binata, ang mga kasanayan sa alchemy ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi kayang pinuhin ng isang araw ang mga high-tier medicinal pills. Kung ang lakas mo ay hindi maihahambing sa iba, kailangan mong tanggapin ito ng bukas ang isipan. Ang isang panandaliang pagtatalo na dulot ng personal na damdamin ay walang maitutulong sa iyong paglaki." Nang makitang mabilis na lumabas si Mateo, nakumpirma na ni Jonathan na ginagawa siyang katawa-tawa nitong si Mateo, at hindi niya napigil ang magsermon ng ilang pangungusap na parang isang senior. Ayaw ring pumatol ni Mateo at nagbigay na lang ng walang pakialam na at umatras sa isang tabi. Nagliwanag ang mga mata ni Sofia, at pabulong niyang tinanong si Mateo, "Master, anong baitang?" Hindi rin napigilan ng mahinahong si Mega na lumapit sa oras na ito. Pero ginawa itong misteryo ni Mateo nang nakangiti niyang sinabi, "Mag-iwan muna tayo ng kaunting suspense." Ang pag-alam nito ngayon ay wala ng kahulugan. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, sa wakas ay lumabas si Renden mula sa silid ng pagpipino ng mga gamot. Nakita niya lang itong basang-basa ng pawis sa buong katawan, na para bang itinapon mula sa ilog. Medyo masyadong malakas pa rin ang Dragon Buddha Jade Void Pill na ito para kay Rendan. Pero tila nasa sabik ang mukha ni Rendan. Malinaw na nagtagumpay ang pagpipino. Nakita ni Renden si Mateo na nakaupo roon ng kalmado at mahinahon, na parang walang pinagkakagastusan ang kanyang soul force at essence energy. Hindi mapigilan ni Renden ang mapangiti ng may pag-aalinlangan. Tanggap mo na ang kapalaran mo, di ba? Hindi kasing dali ng iniisip mo ang alchemy. Ang quasi-tier 4 na medicinal pills ay hindi tier 2 medicinal pills na maaaring pinuhin basta't sapat ang realm ng isang tao, sabi ni Renden ng may malamig na ngiti. Ngumiti lang si Mateo at wala sa mood makipagtalo sa kanya. Di nagtagal, isinumite ng mga empleyado ang mga gamot na pino ng dalawa. Wala nang interes si Jonathan na tingnan ang medicinal pill na pino ni Mateo sa oras na ito. Diretso niyang inilabas ang sisidla na ginamit para sa medicinal pill ni Renden, at kitang-kita sa mukha niya ang kasiyahan. Hindi naman masama, hindi naman masama. Kaya mo na talagang pinuhin ang isang middle grade na Dragon Buddha Jade Void Pill. Mukhang hindi ka naman nagpabeye kahit kaunti nitong mga nakaraang araw. Natutuwang sabi ni Jonathan. Napakabait ni Master Jonathan. Ang little nephew ay isang taong may determinasyong salakayin ang kaharian ng Peak Alchemy Sovereign. Paano ako magkakaroon ng kahit kaunting bahid ng pagpapabeye? Natuwa si Renden sa kanyang sarili sa kanyang puso ngunit mapagkumbaba siyang nagsalita sa panlabas na anyo. Tumango si Jonathan at walang ingat na inilabas ang medicinal pill ni Mateo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Itong Dragon Buddha Jade Void Pill. Binata, mayroon ka bang amo? Tanong ni Jonathan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.